Mainit ang hapon na umuwi si Nuna, ang 16 na taong gulang na dalagita. Nakangiti ito, may kakaibang sigla sa kilos, habang pinupunasan ng pawis sa noo, tumunog ang zipper ng kanyang bulsa, at bahagyang sumilip ang mga tipak ng perang papel. Agad itong pinasok muli ng dalagita, tila nag-aalala na baka may makakita. Sa sulok ng eskinita, nagmatsyag si Aling Nena, ang ina ni Nuna. Siya'y labandera sa mayamang pamilya, at araw-araw niyang sinisikap na matustusan ang pag-aaral ng anak. Kanina pa siyang balisa sa kakaibang kilos ng anak nitong mga nagdaang linggo. Noong araw na yon, nagdesisyon siyang sundan si Nuna. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nuna, kumain ka na ba? Kanina pa kita hinihintay, saan ka ba galing? Parang ang dami mong iniisip nitong mga nakaraang araw Diretsong tanong ni Aling Nena. Sa library po, may group project kasi kami sa school. Medyo natagalan kami kaya nalate ako. Nagulat na tugon naman ni Nuna, pero pilit pa rin ngumingiti. Habang nagsasalita si Nuna, nahulog ang isang peraso ng papel mula sa kanyang bag. Tumambad sa sahig ang resibo ng isang mamahaling restaurant. Tumaas ang kilay ni Aling Nena. Anak, ano to? Nagpunta ka sa mamahaling lugar? Akala ko ba'y walang natira sa baon mo kahapon? Biglang kinabahan si Nuna. Ay nako, hindi po sa akin yan, Mama. Pinahiram lang po ng kaklase ko kasi naiwan ko yung gamit ko sa bahay. Nilingon ni Aling Nena ang anak. Halatang hindi ito kumbinsido. Kinabukasan, pasikreto niyang sinundan si Nuna mula sa eskwela. Dumaan ito sa isang masikip na daan. Lumiko sa isang barong-barong at tumigil sa harap ng isang abandonadong gusali. Sa pintuan, isang lalaking mukhang nasa edad 30 ang lumabas. Nakasuot ito ng itim na jacket. May iniabot na sobre kay Nuna. At mukhang bumalik ito ng perang papel. Nanlamig si Aling Nena. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Anak, ano to? Diyos ko, Nuna. Anong pinasok mo? Sambit din ni Aling Nena sa kanyang sarili. Pag-uwi ng dalagita, hinarap siya ng ina. Nuna, anong ginagawa mo sa mga taong yan? Anong klaseng buhay ang pinasok mo? Mataas ang boses ni Aling Nena na nanginginig ang tinig sa galit. Mama, wala akong choice. Ayoko nang makita kang pinagtatawanan ng mga kaklase ko dahil sa estado natin. Gusto ko hong tumulong sa inyo. Sa'yo. Kahit papaano. Hindi ko gustong gawin to pero wala na akong ibang maisip. Umiiyak si Nuna at nagmamakaawa ang mga mata. Ganyan ba kalaki ang kahihiyan ko sa'yo? Pinagtitiis kita sa hirap pa lang. Para lang magbenta ka ng dangal mo? Diyos ko, Nuna. Nag-aapoy sa galit si Aling Nena. Mama, mali po ang iniisip ninyo. Nagulat naman ang reaksyon ni Nuna. Ngunit hindi na nakinig si Aling Nena. Agad siyang lumabas ng bahay, luhaan at galit na galit. Kinabukasan, hindi mapakali si Aling Nena ng gabing yon. Sa kabila ng kanyang galit, bumalik siya sa lugar kung saan niya sinundan si Nuna. Gusto niyang malaman ang buong katotohanan. Nag-usisa siya sa paligid. Nagtanong sa mga tindero at mga tao roon. Sa tulong ng isang matandang magpuputo, natuklasan niyang nagtatrabaho si Nuna bilang payaso sa mga children's party. Ang perang kinikita ay bayad mula sa mga kliyente ng kanyang anak. Lalo pang bumigat ang dibdib ni Aling Nena sa nalaman. Mabait ang anak ninyo, Aling Nena. Hindi ko nga akalain na sa murang edad kaya niyang magpasaya ng mga bata sa ganitong paraan. Kung minsan nagdadala pa siya ng pagkain para sa kanila. Sambit ng matandang magpuputo. Nanlambot ang mga tuhod ni Aling Nena. Mali ang kanyang akala. Pag uwi ni Aling Nena, nakita niyang tahimik na umiiyak si Nuna sa kanilang maliit na kwarto.
Lumapit siya sa anak. Yakap ang dalagita habang tumutulo ang kanyang mga luha. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung bakit agad kitang hinusgahan. Akala ko, humihikbing sambit ni Aling Nena. Okay lang po, Mama. Naiintindihan ko naman po. Gusto ko lang naman po makatulong. Ayoko na makita kayo nahihirapan. Umiiyak din si Nuna. Mahigpit na niyakap naman siya ni Aling Nena. Hindi mo kailangan gawin tong mag-isa, Luna. Pasensya ka na kung nagkulang ako. Pangako, magtutulungan tayo. Mula noon ay nagbago ang lahat. Mas naging bukas si Luna sa kanyang ina tungkol sa kanyang mga plano at trabaho. Si Aling Nena naman ay nagdagdag ng oras sa kanyang trabaho upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Bagamat hindi naging madali ang lahat, mas pinatatag sila ng mga pagsubok na pinagdaanan. Hindi sila mayaman sa yaman ng mundo, ngunit sila'y sagana sa pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa huli, ang tunay na dangal ay hindi nakikita sa panlabas na anyo o sa dami ng pera, kundi sa lakas ng loob na harapin ang buhay ng marangal at may respeto sa isa't isa. Bilang payaso, si Nuna ay kilala sa pangalang Kulot sa mga party. May dala siyang kahon ng mga lobo na ginagawa niyang mga hayop at may mga face paint kit na ginagamit upang magpinta ng masasayang larawan sa mukha ng mga bata. Sa kabila ng nakakapagod na trabaho, tuwang-tuwa siya dahil alam niyang ang bawat ngiti ng bata ay nagdadala rin ng ngiti sa kanyang puso. May isang tagpo sa isang party na labis na tumatak kay Nuna. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at nag-abot ng maliit na papel na nakasulat. Salamat, Ate Kulot. Ang saya-saya ko. Napaiyak pa nga si Nuna sa tuwa, lalo na nang malaman niyang ang bata ay isa palang ulila na nakatira sa ampunan. Pagdating ng gabi, ibinahagi niya ito sa kanyang ina. Masayang ibinahagi ni Nuna ang kanyang karanasan sa trabaho bilang payaso. Mama, may isang bata kanina. Sabi niya ang saya-saya daw niya dahil sa akin. Napakasarap po pala sa pakiramdam na makapagpasaya ng iba. Ngumiti naman si Aling Nena. Alam mo anak, pinagmamalaki kita. Sana'y laging ganyan ang puso mo. Habang tumatagal, naging masayang mag-ina sa kanilang pagsisikap. Hindi man marangya ang kanilang buhay, puno naman ito ng pagmamahalan, pangunawa at pag-asa. Naging usap-usapan sa kanilang barangay ang biglaang pagbabago sa pananaw ng mag-ina. Ang iba'y nagtataka kung bakit tila naging mas masaya si Nuna at Aling Nena, samantalang alam naman nilang hirap pa rin ang mag-ina sa buhay. Isang araw ng Lunes, ang buong klase ni Nuna ay nagtipon sa kanilang silid-aralan upang magplano para sa darating na family day. Lahat ng mga magulang, kapatid at kaanak ng mga estudyante ay inaasahang makikilahok sa masayang okasyon na ito, habang ang iba naman ay abala sa paghahanda ng mga programa at gawain. Si Nuna ay nagmamasid sa mga kaklase niyang masaya at excited. Halos lahat sila ay may mga bagong damit at mga damit na magagarang susuotin sa espesyal na araw na yon. Si Nuna na anak ni Aling Nena ay hindi kasing yaman ng ibang mga bata sa klase. Ang kanilang buhay ay simple lamang at hindi laging kayang makabili ng mga mamahaling bagay. Bagamat mahirap, si Aling Nena ay matyaga at nagsusumikap upang matustusan ang mga pangangailangan ni Nuna. Nuna, maganda ka na, kakain tayo pagkatapos mag-aaral. Tawag pa ni Aling Nena mula sa kusina. Opo, Mama, sagot naman ni Nuna. Ngunit hindi maalis sa isip ang mga kaklase na pinag-uusapan ang kanilang mga plano para sa family day. Habang naglalakad siya pa uwi mula sa paaralan, nakasalubong niya si Maya, ang kanyang matalik na kaibigan. Luna, excited na ako sa family day. Pwede ba kitang samahan mamaya? Mamimili kami ng mga bagong damit sa mall. Sabi ni Maya na may kasamang matamis na ngiti. Nagulat naman si Nuna. Bagong damit? Mama ko po kasi hindi kami makabili ng mga ganon. Tugon naman ni Nuna. Hindi niya nais mabukhang malungkot o magbigay ng kahit anong impresyon na mahirap siya. Pero ramdam na ramdam niyang hindi siya kasing swerte ng mga kaibigan niyang may mga mamahaling gamit at damit.
Ha? Eh, sayang naman. Di ba't family day yun? Dapat magandang itsura mo. Hindi ba't naisip mo na baka kutsain ka ng mga kaklase mo? Tanong pa ni Maya. Medyo nag-aalala sa kalagayan ni Nuna. Si Nuna ay nag-isip saglit. At kahit ayaw niyang aminin ito, natatakot siyang makutsa sa harap ng buong klase. Ayaw niyang maging tampulan ng biro at natatakot siyang mapag-uusapan siya sa likod ng kanyang likod. Wala po ako magagawa, Maya. Hindi naman namin kayang bumili ng bagong damit. Sagot ni Nuna na may kabuntot na lungkot. Nang makarating siya sa bahay, dumiretso siya sa kanyang silid upang mag-aral. Hindi naman mapigilan ang mga alalahanin tungkol sa family day. Kung may isang bagay na hindi niya maiwasang isipin, iyon ay mga posible niyang marinig na biro mula sa mga kaklase kung hindi siya makakasabay sa kanila. Kung magiging masaya ba siya, kung hindi siya makakapagsuot ng mga bagong damit na tulad ng kanilang mga suot. Nagpa siya si Nuna na magsabi kay Aling Nena tungkol sa kanyang nararamdaman. Mama, gusto ko po sanang bumili ng bagong damit para sa family day. Yung mga kaklase ko po kasi may mga bago silang damit eh. Nahihiyang sinabi ni Nuna habang iniisa-isa ang mga posibleng mangyari. Anak, alam mo naman na hindi natin kaya ang mga bagay na ganon, di ba? Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan mo bukang magarbo para magustuhan tayo ng iba. Sagot naman ni Aling Nena na hindi pa nagustuhan ang biglaang tanong ni Nuna. Naluha naman si Nuna. Hindi niya kaya makita si Aling Nena na ganitong kalungkot. Pero hindi niya kayang alisin sa kanyang isipan ang mga mata ng mga kaklase na baka magbiro ulit sa kanya. Mama, pero baka po kutsain ako ulit ng mga kaklase ko kung hindi ako makakasabay sa kanila. Pwede po ba? Baka naman magagawa ng paraan. Tanong pa ni Nuna na ang boses ay puno naman ng pag-aalala. Nag-isip saglit si Aling Nena at nagdesisyon na kumilos. Ay, sige anak, maghahanap tayo ng paraan. Teka lang, sabi ni Aling Nena at nagsimula siyang maghanap ng solusyon. Nakita naman ni Nuna ang kanyang ina na nagsimulang maghanap ng mga gamit na maaari nilang gamitin upang makagawa ng isang magandang kasuotan. Kinabukasan, si Aling Nena ay nagdala ng mga materyales mula sa kanilang tindahan. Nuna, naghanap ako ng tela at mga gamit. Kung gusto mo ng bagong damit, gagawa tayo ng paraan. Mahirap man tayo, pero hindi ito hadlang sa ating kasiyahan. Sabi ni Aling Nena na puno ng determinasyon. Naku mama, hindi ko po alam kung kaya ko. Sagot naman ni Nuna at ang puso ay punong-puno ng kalungkutan at takot. Huwag kang mag-alala, ang mahalaga ay ang pagmamahal at suporta natin sa isa't isa. Diba sabi ko nga, hindi mo kailangang magmukhang mayaman para maramdaman mong espesyal ka? Sagot pa ni Aling Nena na puno ng tapang. Pwede natin gawing espesyal ang mga simpleng bagay sa pamamagitan ng paglalagay ng pag-aalaga at pagmamahal. Dahil sa suportang ipinakita ni Aling Nena, nagsimulang magtrabaho si Nuna ng mga materyales inihanda ng kanyang ina. Gamit ang mga lumang damit na maaari nilang i-recycle at muling gawing bago, pinagsama-sama nila ang mga tela upang makagawa ng isang simple, ngunit magarang damit na bagay kay Nuna. Hindi man ito kasi mamahalin ng mga damit ng ibang bata, ngunit nagkaroon ito ng espesyal na halaga dahil ginawa ito ng mag-ina na magkasama. Dumating na nga ang araw ng family day. At habang ang iba ay may mga bagong sapatos at pamahaling damit, si Nuna ay nakasuot ng isang simpleng damit na puno ng pagmamahal at gawa ng kanyang ina. Nang dumating siya sa paaralan, napansin siya ng kanyang mga kaklase. Wow, Nuna! Ang ganda ng suot mo! Saan mo nabili yan? Tanong pa ni Maya na hindi makapaniwala. Nahiya naman si Nuna ngunit sumagot siya ng may ngiti. Hindi po ito binili. Ginawa po ito ng mama ko. Talaga? Ang ganda! Samit pa ni Maya na naintriga tumanga sa kakayahan ni Aling Nena. Nakita naman ni Nuna na hindi siya kinutsa o pinagtawanan. Sa halip ay maraming nagbigay ng papuri sa kanyang damit.
Lahat ay humanga sa simplicity at sa pagmamahal na nakapaloob dito. Ang mga kaklase ni Nuna na dati abala sa kung anumang mamahaling bagay ang kanilang suot, ay natutong pahalagahan ng mga simpleng bagay. Hindi ang halaga ng materialis kundi ang kahulugan ng pagsusumikap at pagmamahal. Mula noon, si Nuna ay natuto ng yakapin ang kanyang kalagayan. Ang pagmamahal ng kanyang ina ang siyang naging silbing lakas at inspirasyon upang hindi siya mawala ng pag-asa kahit pa sa mga pagkakataong mahirap. Si Aling Nena naman ay patuloy na nagsisikap upang matustusan ang pangangailangan ni Nuna. Alam niyang sa bawat pagsubok sa kanilang dinadaanan, mas malakas ang kanilang ugnayan bilang mag-ina. At sa kabila ng lahat ng yon, natutunan ni Nuna na hindi sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng bagong damit upang maramdaman ng sarili na mahalaga. Ang pagiging tunay, masipag at matatag na tao ay sapat na upang magtagumpay at magbigay ng inspirasyon sa iba. Bilang isang mag-ina, matagal nang tinutok ni Aling Nena ang lahat ng kanyang atensyon kay Nuna. Minsan, iniisip pa ni Aling Nena na mas mabuti pa rin ang buhay nilang dalawa. Masaya sila kahit na walang kasing yaman ng mga bagay, basta't magkasama sila. At ang bawat araw ay puno ng pagmamahal. Ngunit may isang lihim na matagal niya nang itinagong, hindi lamang kay Nuna kundi pati na rin sa buong komunidad. Ang katotohanan na si Nuna ay may tatay. Walang alam si Nuna sa mga kwento ng nakaraan ng kanyang ina. Para kay Nuna, ang lahat ng kanyang alaala ay nakasentro lamang kay Aling Nena, ang babaeng nagtaguyod sa kanya mula pagkabata. Si Aling Nena ang naging ilaw ng kanyang buhay at hindi kailanman sumagi sa isip ni Nuna na may iba pang tao sa likod ng kanyang mga mata at puso. Ngunit may mga pagkakataon na nagiging malungkot si Aling Nena at si Nuna ay nararamdaman ito. Isang araw, habang naglalakad sila pa uwi mula sa paaralan, may hindi inaasahang nangyari. Mama, ba't po ba kaya ang saya-saya ng mga kaklase ko? Lahat po yata sila may mga tatay na kasama sa family day. Tanong ni Nuna, habang ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Hindi na siya nakatiis sa magtanong. Si Aling Nena naman ay napahinto. Ang tanong ni Nuna ay parang isang pana na tumama sa kanyang dibdib. Wala na siyang maitatagong dahilan sa anak. Ngunit ang sakit ng nakaraan ay patuloy na bumabalik. Anak, may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa iyo sa ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan, pero hindi pa ito ang tamang oras. Tugon pa ni Aling Nena, ang tinig ay nagtataglay ng kaba. Pero mama, bakit? Pwede ko bang malaman? Nagmamakaawang tanong pa ni Nuna. Napansin naman ni Aling Nena ang hindi matitinag na itsura ni Nuna. Sige, Nuna. Pero alam mo, ang buhay natin ay puno ng mga pagsubok. Kung sasabihin ko sa iyo, baka magbago ang tingin mo sa akin. Si Nuna na hindi pa rin nauunawaan ang malalim na ibig sabihin ng mga salitang yon ay naghintay ng sagot. May mga bagay na hindi ko kayang ilihim sa iyo. Ang tatay mo, si Marco. May kaya siya sa buhay. Isa siyang negosyante at mayaman. Ngunit hindi kami nagkatulungan. Naging mahirap ang aming relasyon at pinili ko na lang na matagumpay bilang isang ina. Pag-amin pa ni Aling Nena, si Nuna ay napag-isip-isip ang sinabi ng kanyang ina. Ngayon ko lang po nalaman na may tatay ako, Mama. Sabay tingin sa mga mata ng ina. Oo, anak. At hindi mo na kayang itago pa yun sa'yo. Mahirap ang magtaguyod ng mag-isa at magpatawad sa isang bagay na hindi ko nakayanan. Pero gusto ko sanang malaman mo na kahit wala na siya sa buhay mo, hindi kita pababayaan. Si Nuna ay nag-isip ng mabuti. Mama, bakit hindi niya po tayo tinulungan? Kung may kaya pala siya, bakit hindi niya tayo hinanap? Ang tanong na iyon ni Nuna ay nag-iwan ng matinding sakit kay Aling Nena. Hindi ko rin alam, anak. Bawat tao may kanya-kanya namang laban.
At hindi ko kaya maging parte ng relasyon na magdudulot lang sa atin ng sakit. Isinantabi na lamang ni Nuna ang malaking katanungan sa kanyang puso. Isang hapon habang naglalakad si Nuna pauwi mula sa paaralan, nakatagpo siya ng isang piraso ng papel na nakasabit sa isang puno. Agad niyang binasa ang flyer na nag-alok ng trabaho bilang clown para sa isang espesyal na event ng isang mayamang pamilya. Clown? Para saan kaya to? Tanong ni Nuna sa sarili habang tinitingnan ang flyer. Malaking halaga ang sahod ah. Kung ito lang ang kailangan ko para makatulong kay mama, baka kaya ko. Ipinagpatuloy pa ni Nuna ang paglalakad. Bitin sa mga tanong ngunit may pag-asa. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang sinalubong si Aling Nena, ang kanyang ina. Mama, may nahanap na po akong trabaho. Pwede ho ako maging clown sa isang party. Ani pa ni Nuna. Nagulat naman si Aling Nena ngunit hindi naman nagtagal ay ngumiti ito. Sige anak, kung magbibigay sa iyo ng kita, subukan mo na. Baka ito ng pagkakataon mo. Si Nuna naman ay nag-atubili pa. Mama, hindi ko po alam. Clown ho sa isang magarbong family event eh. Paano ko ho gagawin yun? Aling Nena ay ngumiti at tinabik ang likod ng anak. Lahat ng bagay mahirap sa simula anak. Basta't gawin mo lang ang tama at huwag kang matatakot na sumubok. Kinabukasan, naglakbay na si Nuna patungo sa mansyon. Habang papalapit, unti-unting sumasaklaw ang kaba sa kanyang dibdib. Pagbukas ng pinto ng mansyon, sinalubong siya ng isang magandang babae. Magandang araw. Ikaw ba si Nuna? Tanong ng babae, habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Opo, ako po. Nandito po ako para mag-perform bilang clown. Sagot ni Nuna, medyo kinakabahan. Okay, sumunod ka sa akin, Nuna. Ipapakita ko sa iyo mga kagamitan mo. Sagot pa ng babae habang inimbitahan siyang pumasok. Si Nuna ay sumunod naman at naglakad sa loob ng malaking mansyon. Tiningnan ang bawat kanto at detalye ng lugar. Ang ganda ng bahay na to. Parang hindi ko kayang maging bahagi ng ganitong mundo. Bulong pa ni Nuna sa sarili. Pumasok sila sa isang dressing room at ipinakita ng babae kay Nuna ang mga props. Ito ang mga gagamitin mo. May costume at makeup na kami na nakaprepare. Huwag kang mag-alala, madali lang yan. Sinabi ng babae kaya inayos niya ng mga gamit. Si Nuna ay nagbihis ng clown costume at pinunasan ang mukha ng makulay na pentura. Ano kayang iisipin nila sa akin? Paano ko ba itutuloy ito? Ang mga tanong ni Nuna sa kanyang sarili. Sa simula ng party, si Nuna ay nahulog sa kanyang papel. Habang nagpe-perform siya, nagsimula siyang magpatawa sa mga bata at magpakita ng mga magic tricks. Ngunit sa kabila ng saya ng mga bata, si Nuna ay hindi mapakali. Nais niyang magustuhan siya ng mga bisita. Ngunit hindi niya maiwasan ang mga tanong sa kanyang isipan. Isang lalaki na nakatayo sa isang sulok ang hindi matanggal ang tingin kay Nuna. Si Marco, ang may-ari ng mansyon. Nagmamasid mula sa distansya. Ang mga mata ni Marco ay puno ng pag-aalala at pagkasabik na hindi kayang itago. Habang patuloy si Nuna sa pagpapatawa, hindi naman maiwasang magtanong ni Marco. Sino kaya siya? Bakit parang may kakaibang koneksyon ako sa batang yan? Si Nuna, na hindi pa rin nakaka-adjust sa kanyang bagong papel, ay patuloy na nagpapatawa sa mga bata. Uy, alika dito, magtulungan tayo. Sabi niya sa isang batang tumakbo palapit. Isang batang lumapit kay Nuna at nagsabi, Clown, ang saya mo po. Pwede po bang turuan mo ako? Nakangiti naman si Nuna. Ngunit hindi pa rin siya nakaramdam ng ganap na kagalakan. Sige, magtulungan tayo, sabi pa ni Nuna. Habang pinapanood si Marco mula sa isang sulok ng kwarto. Ngunit, hindi siya iniisip ni Nuna bilang isang mahalagang tao sa party. Tinutok lang niya ang pansin sa mga bata. Nang hindi man lang alam na si Marco ay nanonood sa kanya. Pagkatapos ng party, naglakad si Nuna palabas ng mansyon.
Habang papalabas siya ng gate, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Nuna, magandang performance mo. Kakaibang clown ka. Sabi ng lalaki habang may seryosong tono ng boses. Si Nuna ay nagulat. Sino po kayo? Pwede ba katang tanungin? Anak ka ba ni Nena? Tanong ng lalaki. Naguluhan si Nuna. Opo, anak po ako ni Aling Nena. Bakit po? Ang mga mata ng lalaki, si Marco, ay kumikislap. Nuna, hindi ko na kayang itago pa. Ako ang iyong ama. Ako si Marco. Hindi makapaniwala si Nuna sa narinig. Ano po? Tatay, wala po akong alam tungkol sa inyo. Nuna, hindi ko man kayang baguhin ang mga nangyari. Ang buhay ko noon ay masyadong abala at hindi ko kayang maglaan ng oras para sa inyo. Pero ngayon gusto kong bumawi. Gusto ko sana maging parte ng buhay mo. Paliwanag pa ni Marco. Si Nuna kahit na nasaktan ay hindi agad nakapagsalita. Bakit po ngayon lang? Kung totoo po kayo, bakit hindi niyo po kami tinulungan? Tanong ni Nuna na may galit at kalituhan sa boses. Si Marco ay nananatili namang tahimik at tiningnan si Nuna. Alam kong mali ako. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, magtutulungan tayo. Hindi ko na kayang itago pa ang totoo. Ikaw ay anak ko at nais ko sanang matutunang maging ama. Matapos ang matinding pag-uusap na yon, naglakad si Nuna palayo. Bitin at puno ng kalituhan. Hindi ko po alam kung paano tatanggapin ang lahat ng to. Lahat ng nakaraan. Paano ko ito tatalunin? Sa gabing yon, nag-uusap sila ni Aling Nena na nagsabi, Anak, hindi madali ang magpatawad. Hindi agad-agad makakalimutan ang sakit na dulot ng pagkawala ng isang magulang. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili mo. Humugot ng malalim na hininga si Nuna. Mama, paano ko po malalaman kung handa na ako magpatawad? Tumingin si Aling Nena kay Nuna. Inisip ang mga masakit na taon ng kanilang buhay. Anak, ang pagpapatawad ay isang desisyon. Magdesisyon ka magpatuloy at baka doon mo makita ang tunay na kaligayahan. Nang mga sumunod na linggo, nagpatuloy si Nuna sa kanyang mga pag-iisip. Nagdesisyon siyang puntahan muli si Marco at makipag-usap. Pumunta siya sa mansyon at nakita si Marco na nag-aabang sa kanya. Nuna, sabi ni Marco. Alam kong hindi mo ako matututunang tagapin kaagad. Pero sana'y bigyan mo ako ng pagkakataon na magbago. Si Nuna na nagsimulang makaramdam ng pag-asa ay sumagot. Hindi ko po alam kung paano mag-uumpisa. Pero kung matutulungan po ninyo ako, susubukan ko. Si Marco naman ay ngumiti ng malumanay. Walang madali, pero magsisimula tayo sa isang hakbang. Nagpatuloy pa ang kanilang komunikasyon. Sa bawat pag-uusap at pagkakataon na magkasama, natutunan nilang magtulungan at magpatawad. Kahit mahirap, nagsimula silang magbuo ng isang relasyon na hindi sa pamamagitan ng mga material na bagay, kundi sa simpleng hakbang at pag-unawa. Isang buwan matapos ang kanilang unang pagkikita, nagsimulang magbukas ang pinto ng bagong relasyon para kina Nuna at Marco. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga hakbang na kanilang tinahak, may mga sandaling ang mga alaala ng nakaraan ay muling bumabangon. Si Nuna ay nag-aalala pa rin sa lahat ng nangyari. At hindi pa rin siya sigurado kung paanong tinitingnan ni Marco ang kanilang relasyon. Kung siya ba ay isang paraan lamang ng pagtubos ng mga pagkukulang o kung talaga bang may malasakit ito sa kanya bilang isang ama. Isang araw habang naglalakad sila sa parke, nagsimula si Nuna na magtanong. Tatay, paano kung hindi ko kaya magpatawad kaagad? Paano kung hindi ko matutunan na tanggapin lahat ng nangyari? Tumigil si Marco at tumingin kay Nuna. Isang malalim na paghinga ang inilabas. Alam kong mahirap. Hindi ko rin kayang ibalik ang mga taon na nawala.
Ngunit huwag mong kalimutan na nandito ako para sa'yo. At hindi ko na kaya mawalan pa ng oras. Pero paano kung iniisip mo lang na tinutulungan mo kami dahil sa pagkukulang mo? Baka masyado lang ako nagpapatawad. Sabi ni Nuna habang lumuluhod ang kanyang mga mata. Paano ko malalaman kung totoo ang mga sinasabi mo? Nagtaka pa si Marco sa mga saloobin ni Nuna, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa. Nuna, hindi ko alam kung paano ko matutulungan ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pero magsisimula tayo sa isang hakbang lang. Hindi ko aasahan na agad-agad mong tatahakin ang lahat. Pero magsimula lang tayo. Bumuntong hininga si Nuna at nagpatuloy sa paglalakad. I guess, hindi ko pa nga po kayang tanggapin ang lahat. Pero susubukan ko. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumating ang isang kakaibang alingawngaw sa buhay ni Nuna. Habang siya'y nagpapahinga sa kanyang kwarto, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa kanyang matalik na kaibigan na si Camille. Nuna, may narinig akong balita. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to sa'yo pero may kinalaman ito sa iyong ama. Sabi ni Camille na may halong kaba sa boses. Ha? Anong balita? Tanong ni Nuna na nababahala. Si Marco. Hindi lang siya bastang bilyonaryo, Nuna. May connection siya sa isang malaking kumpanya na nagmimina ng mga mahahalagang yaman. Ang tawag dito ay The Legacy Group. Sabi ni Camille may halong kaba at pagtatanong. Si Nuna naman, bagamat hindi pa buo ang kanyang desisyon kung paanong tanggapin ang lahat na nangyayari, ay nagsimulang mag-isip. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi to sinabi ni tatay sa akin? Nang gabing yun, nagdesisyon si Nuna na tanungin si Marco tungkol sa mga bagay na narinig niya. Habang sila ay nagkakasama sa isang hapunan, tinanong siya ni Nuna. Tatay, may narinig po ako tungkol sa isang kumpanya na may kinalaman ho raw sa inyo. Ano pong ibig sabihin ng The Legacy Group? Nakita ni Marco ang pagtataka at pag-aalala sa mata ni Nuna. Nuna, hindi ko nais na maging sanhi ng takot sa iyo. Ang Legacy Group ay isang proyekto na nagsimula sa aming pamilya. Ngunit hindi ko pa kayang ipaliwanag lahat ng bagay sa iyo ngayon. Kapag handa ka na, bibigyan kita ng buong kwento. Bakit hindi niyo po sinabi agad sa akin? Tanong ni Nuna na ang mga mata ay puno ng kalituhan at takot. Bakit ngayon lang po? Si Marco ay malungkot naman na nagsalita. Ipinagpaliban ko ito dahil natatakot akong baka mawalan ako ng pagkakataon na maging parte ng buhay mo, anak. Ang mga desisyon ko noon ay nagdulot ng mga pagkakamali at ayoko madagdagan pa ng sakit iyon. Habang patuloy ang kanilang relasyon, hindi pa rin nakaligtas si Nuna sa mga matinding pagsubok. Ang pagiging anak ng isang mayamang bilyonaryo ay hindi naging madali. Lalo na't ang pagkakaroon ng pamilya na hindi buo sa simula ay isa ring malaking issue. Hindi na bago sa kanya ang mga kasinungalingang naririnig mula sa mga tao tungkol kay Marco. Isang araw habang siya naglalakad pa uwi, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga kabataan na pawang nagmamasid sa kanya. Si Nuna! Anak ng bilyonaryo yan! Hindi ko akalain na magiging ganyan siya, sabi ng isa. Pwede ba? Tingnan mo naman yung suot niya oh. Puro designer clothes na. Walang hiya ba? Sabi ng isa pang batang babae. Si Nuna ay napahinto naman at napatingin sa mga kabataan. Pakiramdam niya ay para siyang tinatanggap lang sa lugar na yon dahil sa kanyang koneksyon kay Marco. Hindi dahil sa kanyang sariling kakayahan. Tumingin siya kay Marco, ngunit si Marco ay hindi siya namamalayan sa lahat ng ito. Sa isang pagkakataon, dumating ang isa pang hindi inaasahang balita. Si Nuna ay inanyayahan sa isang sosyal na event ng isang kilalang kumpanya kung saan nagtagpo ang mga pinakamayayamang tao sa bansa. Si Marco bilang host ng event ay pinilit na maging kasama si Nuna sa harap ng lahat. Ang pakiramdam ni Nuna ay parang siya'y iniiwasan at pinapakita lang bilang alok ng isang mayamang ama. Habang sila magkasama, tinanong ni Nuna si Marco. Tatay,
Paano po kung hindi ko talaga matanggap ang lahat ng to? Hindi ko po kayang maging parte ng inyong mundo. Si Marco ay nag-isip naman ng saglit at sumagot. Nuna, wala akong hinihingi sa'yo kundi ang magbigay ng pagkakataon na magsimula. Kung hindi mo kayang tanggapin ang lahat ngayon, naiintindihan ko. Ngunit sana magsimula tayo sa isang hakbang. Habang ang mga araw ay patuloy na dumadaan, si Nuna ay nagsimulang magbukas sa mga bagong pagkakataon para sa kanyang sarili. Alam niyang hindi madali at patuloy pa niyang nararamdaman ang mga takot sa puso niya. Ngunit isang araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagpasya siyang magpatawad. Nagpunta siya kay Marco sa mansyon at nang makaharap niya ito, sinabi niya, Tatay, gusto ko sana magpasalamat sa mga pagkakataon na binigay mo sa akin. Alam ko hindi madali ang lahat at hindi ko pa kayang tanggapin ang lahat pero gusto ko sana magbigay ng pagkakataon. Ang mga mata ni Marco ay kumislap sa tuwa. Nuna, masaya ako narinig ko yan. Alam kong hindi mo pa kayang tanggapin ako ng buo. Ngunit ang bawat hakbang ay mahalaga. Nandito lang ako, anak. At hindi ko aalisin ang pagkakataon na maging parte ng buhay mo. Nagkatagpo ang kanilang mga mata. At sa huling pagkakataon, nakita ni Nuna ang isang piraso ng tunay na pagmamahal na hindi pa niya ganap na naaalala. Sa mga salita ni Marco, nagkaroon siya ng lakas ng loob na magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Habang patuloy naman na nagsasama si Nuna at Marco sa kanilang bagong buhay bilang mag-ama, isang hindi naman inaasahang pangyayari ang magpapabago sa isipan ni Aling Nena. Ito ay isang araw na hindi inaasahan ng sinuman at isang mahirap na desisyon ang kailangan niyang gawin. Isang hapon habang naglalakad si Nuna pauwi mula sa paaralan, nakatanggap siya ng isang mensahe mula kay Marco. Nuna, gusto ko sana mag-dinner tayo mamaya. Mag-uusap tayo ng masinsinan. May mga bagay akong nais pag-usapan tungkol sa atin. Habang binabasa ni Nuna ang mensahe, isang alon ng kasiyahan naman ang tumama sa kanya. Hindi pa niya naranasan ang ganitong klase ng malalim na koneksyon sa kanyang ama. Pakiramdam niya ay patuloy silang nagiging mas malapit sa isa't isa. Ngunit nang dumating siya sa bahay, nakatagpo siya ng isang sitwasyon na magpapaalala sa kanya ng kanyang ina, si Aling Nena. Pagpasok ni Nuna sa kanilang bahay, nakatambad sa kanya si Aling Nena na nakaupo sa harap ng telebisyon at may seryosong ekspresyon sa mukha. Mama, bakit pa parang seryoso kayo? Tanong ni Nuna na may halong kabang nagsusumamo. Tungkol kay Marco. Sagot ni Aling Nena na may kalungkutang nararamdaman sa kanyang boses. Nuna, hindi ko kayang makita kang patuloy na nagkakaroon ng relasyon sa kanya. Nagulat naman si Nuna sa narinig. Bakit po? Hindi ba't okay na tayo? Nandiyan na siya at gusto niya namang magbago. Ang iyong ama, Nuna. May mga lihim siya na hindi ko kayang ipaliwanag. Noong mga panahong wala siya, ako naman ang tumayo lang para sa iyo. Alam ko kung gaano kang nasaktan dahil sa pagkawala niya. At hindi ko kayang makita na magbalik siya sa buhay mo na parang walang nangyari. Sagot ni Aling Nena, ang mga mata ay puno ng sakit. Pero mama, naiintindihan ko siya. Gusto niya namang magbago at gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Sabi pa ni Nuna na nagsimulang magpakita ng pangungumbinse. Anak, mahal kita. Ngunit hindi ko kayang tanggapin siya. Ang mga taon na nawala, ang mga kasinungalingan niya, paano ko siya bibigyan ng pagkakataon? Sagot ni Aling Nena. Ang boses ay may halong galit at lungkot. Habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, napansin naman ni Nuna ang malalim na kalungkutan sa mata ng kanyang ina. Ipinilit ni Nuna na ipaliwanag kung paano siyang nakaramdam ng koneksyon kay Marco. Ngunit hindi nagtagal sa isipan ni Aling Nena ang mga masakit na alaala. Mama, alam kong hindi niyo siya kayang tanggapin agad. Pero sana maintindihan niyo na lahat kami ay nagbabago. Sabi ni Nuna habang malungkot na nakatingin kay Aling Nena. Maaari sila magsimulang magbago. Ngunit hindi madaling makalimutan ang lahat ng sakit na dulot ng pagkawala at paglimos sa buhay. Nandyan ka at nakita ko kung paano kang nahirapang mag-isa. Kung hindi mo pa siya kayang kalimutan, anak, mag-isip ka. Sagot ni Aling Nena at ang mga kamay ay maghahawak habang nakatingin kay Nuna. Ikaw,
Mama, ikaw lang ang kasama ko noon. Hindi ko rin kayang masaktan ka ulit. Sabi ni Nuna na may tinig na nagtatangkang magpatawad. Dumating ang gabi ng kanilang dinner. Inasikaso ni Marco si Nuna at nagtulungan sila upang maayos ang mga pagkain. Ngunit bago pa man sila magsimula, dumating ang isang hindi inaasahang tawag mula kay Aling Nena. Nuna, mag-usap tayo. Pahayag ni Aling Nena sa kabilang linya na may tonong puno ng pagkabahala. Ma, ano pong nangyari? Tanong ni Nuna na nag-aalala. Magkita tayo mamaya sa labas. Sagot ni Aling Nena. Ang tinig ay malungkot at puno ng tensyon. Agad na nagmadali si Nuna at iniwan si Marco sa mesa. Pumunta siya sa lugar kung saan makikita sila ni Aling Nena. Pagdating na roon, naghintay siya ng ilang minuto bago dumating ang ina. Ma, ano pong nangyari? Bakit po kayo nagmamadali? Tanong ni Nuna at ang mga matay puno ng pag-aalala. Nuna, hindi ko na kaya magpatuloy pa to. Sabi ni Aling Nena na may halong pigati sa boses. Hindi ko kaya makipag-ugnayan ka sa iyong ama. Hindi ko kaya makita na magbalik siya. At tila ba wala lang lahat ng mga pagkukulang niya. Ma, bakit? Bakit po kayo ganyan? Si tatay po gusto niyo po magbago. At gusto ko po yun. Sagot ni Nuna. Ang puso ay puno ng kalituhan. Hindi mo naiintindihan, anak. Sabi pa ni Aling Nena habang tinitingnan ng anak. Si Marco hindi siyang taong inaasahan ko. Hindi ko kayang makita na bumalik siya sa buhay mo at pagkunwaring walang nangyari. Ang hirap para sa akin na makita ka na napapaligiran ng mga kasinungalingan at hindi ko kaya maging bahagi ng isang pabalik-balik na kwento ng kasaysayan. Habang patuloy sila nag-uusap, unti-unting nararamdaman ni Nuna na hindi na kayang baguhin ni Aling Nena ang desisyon nito. Ma, kung hindi niyo ko kayang tanggapin si tatay, hindi ko po alam kung paano ko ipagpapatuloy ito pero alam kong mahirap sa inyo. Pero hindi po ba't lahat tayo may pagkakataon namang magbago? Anak, wala akong hangad na magdudulot ng sakit sa iyo. Tugon naman ni Aling Nena. Ang tinig nito ay nandulumo. Ngunit ang sakit na dulot ng kanyang mga pagkukulang ay masyadong malalim. Kung magpapatuloy ka sa pakikipag-ugnayan sa kanya, baka hindi ko na kaya maging bahagi ng buhay mo. Naguguluhan si Nuna. Ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Ma naman, hindi ko kaya mawala sa inyo. Hindi ko kaya makita kayo nasasaktan naman dahil sa akin. Sabi ni Nuna na ang mga mata ay puno ng luha. Kung talagang mahal mo ako, magdesisyon ka, Nuna. Hindi ko kaya makita ka magpatuloy sa isang relasyon na alam kong hindi maganda para sa iyo. Sabi ni Aling Nena habang tinitingnan ng anak ng may matinding bigate. Kinabukasan, si Nuna ay nagising na may mabigat na dibdib. Hindi niya na kayang tiisin ang sakit na dulot ng mga desisyon ng kanyang ina. Isang gabi ng pag-iisip ang ginawa ni Nuna. Ngunit alam niyang kailangan niya magpatawad at magpasya kung anong landas ang tatahakin. Nagdesisyon si Nuna na makipagkita kay Marco. Tay, hindi ko po kayang saktan si Mama. Sabi ni Nuna at ang mga mata ay puno ng lungkot. Nuna, naiintindihan ko. Alam ko ang naging sakit na dulot ko sa mga taong wala ako. At hindi ko naman kayang pilitin ka na maging bahagi ng buhay ko. Sagot pa ni Marco. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagdesisyon si Nuna na magpatuloy sa kanyang landas. Nagdesisyon siyang magbigay ng panahon para sa kanyang sarili at para sa pamilya. Si Aling Nena naman ay patuloy na naglalagay ng distansya. Ngunit ang pag-ibig na siyang magdadala sa kanila sa tamang landas ay maghihintay. Pagkalipas ng ilang linggo, mula na magdesisyon si Nuna na tanggapin si Marco at ibigay ang pagkakataon na magsimula silang muli bilang mag-ama, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdulot ng tensyon sa kanilang pamilya. Ang desisyon ni Aling Nena na malayo kay Marco ay nagbigay daan sa mas matinding sakit. Si Nuna, bagamat tinanggap ang lahat ng nangyari, ay nagkaroon pa rin ng mga tanong sa kanyang isipan. Isang gabi habang naglalakad si Nuna sa kanilang bakuran, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Marco. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload.
Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina John Jefferson, Jerry Angel Kapitan Bage from Saudi, at Eri Suzuki from Japan. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Luna, gusto ko sana makipagkita sa'yo. May mga bagay lang akong gustong mapag-usapan, sabi ni Marco, at ang tinig nito ay puno ng pag-aalala. Pagkarinig ng mensahe, agad na nagpunta si Luna sa kanilang lugar. Nang magkita sila, may nakatanim na tanong sa kanyang mga mata. Tatay, ano pong nais yung pag-usapan? Tanong ni Luna habang iniwasan ng titig ni Marco. Luna, hindi ko rin kayang ipagpatuloy ang relasyon natin kung ang ina mo ay hindi tumatanggap sa atin. Sagot ni Marco at ang boses ay may kalungkutan. Alam ko na sa simula pa lang mahirap ang lahat. Ngunit hindi ko naman kayang makita ang nahihirapan ka sa dalawang magkaibang mundo. Nagdalawang isip si Luna. Tatay, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko ho kayang tanggapin pero si Mama, hindi ko ho kayang lumayo sa kanya. Si Marco ay tumagilid at napaisip. Alam kong mahirap. Hindi ko din kayang pilitin ka, Luna. Ngunit sana ay matutunan mong magpatawad. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, isang bagong pagsubok ang dumating. Isang hindi inaasahang pagkakataon ay nangyari. Biglang dumating si Aling Nena. Nagkaroon ng malalim na hindi pagkakasunduan si Aling Nena at si Marco. Nagkaroon sila ng isang matinding away na nagbukas sa mga sugat na matagal nang naipon sa kanilang mga puso. Nasa isang simpleng pagtitipon sa bahay ni Nanuna, bigla nilang naharap ang kanilang mga pinagtatalunang issue. Marco, hindi mo ba naisip na ikaw ang dahilan ng lahat ng sakit? Kung hindi ka lang umalis ng unang panahon, sana hindi kami nakaranas ng ganito. Galit na sabi ni Aling Nena habang nakatingin kay Marco na nakatayo sa harap nila. Nena, wala akong balak na saktan kayo. Andito na tayo at hindi ko kayang ibalik pa ang nakaraan. Ngunit sana'y magbigay ka ng pagkakataon sa akin na magbago. Sagot ni Marco na ang boses ay puno ng paghihinagpis. Nagbago ka? Paano kung yan lang ay palabas mo? Paano kung ginamit mo lang kami ng anak ko bilang pangako na magbago? Pero sa huli mapapalayo rin kami? Tanong ni Aling Nena na ang mga mata ay puno ng galit at takot. Sa harap ng kanilang matinding alitan, si Luna ay hindi na alam kung paano ang haharapin ang sitwasyon. Mama, Tatay, bakit ba hindi na lang tayo mag-usap ng maayos? Sabi ni Luna at ang boses ay puno ng bigati. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, anak. Pero hindi ko kaya magpatuloy sa isang relasyon kung hindi ko kayang tanggapin ang tao na to. Sabi pa ni Aling Nena, ang mga mata ay matalim at puno ng kalungkutan. Anak, hindi ko naman pinipilit na tanggapin mo ako agad. Pero hindi mo kayang baguhin ang mga bagay na nangyari na. Ngunit may mga bagay na dapat bigyan ng pagkakataon, di ba? Sabi pa ni Marco at ang boses ay puno ng pagsisisi at pagnanais ng pag-unawa. Habang lumalala ang tensyon sa kanilang pagitan, isang lihim na matagal nang itinatago ni Aling Nena ang biglang lumutang at nagdulot ng bagong pagsubok sa kanilang pamilya. Ang lihim na ito ay naging dahilan ng mas patinding alitan at pagkalito kay Nuna. Isang araw habang si Nuna ay naglalakad sa kanilang bahay, nakita niyang may isang matandang sulat na naiwan si Aling Nena sa ibabaw ng mesa. Agad itong kinuha ni Nuna at binasa. Ang sulat ay isang lihim na mensahe na naglalaman ng mga detalye ng isang hindi pa natutuklasang nakaraan ni Marco. Ang mensaheng iyon ay naglalaman ng mga hindi inaasahang impormasyon na magpapabago sa pananaw ni Nuna tungkol kay Marco. Bakit hindi ito sinabi ni Tatay sa akin? Tanong ni Nuna sa sarili. Ang mga mata ay punong-puno ng mga tanong. Bakit hindi man lang ako sinabihan ni Mama tungkol dito? Dahil sa lihim na natuklasan ni Nuna ay nagsimulang magduda ito sa kanyang ama. Tatay, may natuklasan akong lihim tungkol sa inyong nakaraan. Bakit hindi niyo ito sinabi sa akin? Tanong ni Nuna. Ang boses ay puno ng tensyon at kalituhan. Nakita ni Marco ang puot sa mata ni Nuna.
Nuna, may mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin sa'yo. Ang lahat ng yun ay hindi ko kayang ipaliwanag kaagad. Pero ang mahalaga ay ang iyong kaligayahan. Habang ang mga pangyayari ay lumalala, mas lalo pang nagiging mahirap ang sitwasyon kay Aling Nena. Ang sakit ng mga alaala ng nakaraan at ang mga lihim na natuklasan ni Nuna ay nagbigay ng mas malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Hindi niya na kayang patagilid na makipag-ayos kay Marco. Nakikita mo, Nuna, ang mga lihim na tinago ko sa'yo, kaya hindi ko siya matatanggap muli. Sabi ni Aling Mena at ang tinig ay puno ng pagsisisi. Mama, hindi ko kaya magpatuloy na hindi kami magkaayos. Sagot ni Nuna, ang mga mata ay puno naman ng pagkalito. Hindi ko kaya masaktan kayong dalawa. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at pagdududa, nagkaroon ng pagkakataon si Nuna na magpatawad at magdesisyon. Habang patuloy silang nag-uusap ni Marco, sinabi ni Nuna, Tatay, hindi ko alam kung paano pa tayo magkakaayos pero isa lang ang alam ko. Hindi ko kaya mawala ng pamilya. Nuna, hindi ko kaya mawala ka. Mahal kita at handa ako magbago. Sabi pa ni Marco at ang tinig nito ay puno ng malasakit. Hindi ko kaya magsimula nang wala ang aking mama. Ngunit gusto ko rin matutunan na mapatawad kayo. Sagot pa ni Nuna. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagkaroon ng isang bagong pag-asa sa kanilang pamilya. Bagamat ang lihim at tensyon na nagdulot ng kalituhan, natutunan ni Nuna at Marco na magpatawad at magbigay ng pagkakataon. Si Aling Nena, bagamat mahirap tanggapin ang mga nangyari, ay nagsimulang magbukas sa posibilidad ng pagbabago. Anak, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko kayang makita ka nasasaktan. At gusto ko sana na magpatuloy ka sa buhay mo. Sabi pa ni Aling Nena, ang boses ay puno ng kalungkutan at pag-unawa. Salamat, Mama. Hindi ko kaya magpatuloy na wala ka. Sagot ni Nuna at ang mga mata ay puno ng pag-asa. Matapos ang matinding pagsubok at kalungkutan, nagsimula na muling magbukas ang pintuan ng pag-asa para sa pamilya ni Nuna. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, nagsimula silang maghilom at magtulungan upang makabangon mula sa pagkatalo at pagkakamali. Minsan, matapos ang ilang linggong hindi pagkikita, nagdesisyon si Nuna na kausapin muli ang kanyang ina, si Aling Nena. Sa isang tahimik na araw, gusto niyang linawin ang lahat ng nararamdaman niya at makuha ang opinyon ng kanyang ina sa lahat ng mga pangyayaring naganap. Alam niyang kailangan nila ang isa't isa at ang pamilya ay hindi magiging buo kung walang komunikasyon. Nasa kanilang sala si Aling Nena nang dumating si Nuna. Sa pagkakataong to, hindi na siya ang batang naghahanap ng sagot, kundi isang mature na anak na handang tanggapin ang mga kahinaan ng kanyang ina at ama. Mama, gusto ko sana mag-usap tayo. Sabi ni Nuna na ang mga mata ay puno ng tapang at pagpapakumbaba. Tumingin naman si Aling Nena kay Nuna. Ano nangyari, Nuna? Tinutulungan kita sa desisyon mo, pero hindi ko alam kung paano natin aayusin lahat ng to. Mama, naiintindihan ko po na mahirap ang mga nangyari. Hindi ko na po kaya magpatuloy sa ganitong kalagayan na hindi tayo magkaayos. Hindi ko po kaya magpatuloy ng walang pamilya. Nakita ni Aling Nena ang pagluhod ng puso ni Nuna. Anak, hindi ko kayang baguhin ang lahat. Ang sakit ng mga nangyari sa nakaraan, hindi ko pa alam kung paano magsimula muli. Pero alam kong ikaw ay may puso na puno ng malasakit at pagmamahal. At kung ikaw ay handang magsimula, handa rin akong subukan. Oo, Mama. Gusto ko po sana magsimula ulit. Si Tatay po, gusto niyong magbago at gusto ko ring matulungan siya. Sagot pa ni Nuna, ang tinig ay puno ng pag-asa. Kailangan ho natin ng isa't isa. Nagtagpo ang mga mata ni na Aling Nena at Nuna at sa mga sandaling yon, nagkasundo silang magtulungan at magpatuloy sa buhay. Hindi naging madali ang proseso. Ngunit alam nilang ito ang simula ng isang bagong chapter para sa kanilang pamilya. Habang ang relasyon ni Nuna at Aling Nena ay nagsisimula ng maghilom, nagpatuloy ang mga pagsubok sa negosyo ni Marco. Nakita ni Nuna ang hirap na nararanasan ng kanyang ama. Kaya't nagdesisyon siyang makipagtulungan dito at tulungan siya makabangon mula sa pagkatalo. Nagmungkahi si Nuna kay Marco. Tatay, gusto ko ho sana magtrabaho sa kumpanya ninyo.
Alam kong mahirap ngayon pero gusto ko sana maging bahagi ng muling pagbangon ng negosyo. Kung magtutulungan tayo, baka magkaroon pa tayo ng pagkakataon. Napansin naman ni Marco ang seryosong tingin ni Nuna. Nuna, hindi ko kayang gawin ito na mag-isa. Ngunit kung handa ka talagang tumulong, tatahakin natin ang landas na ito na magkasama. Dahil sa pagsusumikap ni Nuna at Marco, unti-unting nagsimula ang negosyo nila na makabangon mula sa mga pagkatalo. Nagkaroon sila ng mga bagong proyekto at nagsimulang tumaas ang kanilang kita. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, natutunan nilang magtulungan bilang mag-ama. At higit sa lahat, natutunan nilang magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Habang ang negosyo ni Marco ay nagsimula na magbago, ang relasyon nila bilang pamilya ay muling binuo. Bagamat hindi pa nila lubos na nalilimutan ang mga sugat ng nakaraan, nagsimula na silang magtrabaho para sa isang mas magandang bukas. Si Aling Nena, bagat matagal nang nagdududa sa mga pagbabago ni Marco, ay nagsimula na rin magtiwala muli. Hindi lamang kay Marco kundi pati na rin kay Nuna. Isang linggo bago ang Christmas Eve, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo sa bahay ni Nuna. Naging pagkakataon ito upang magkasama silang magdiwang bilang isang pamilya. Kasama si Marco, si Aling Nena at si Nuna, nagpasya silang maganda ng kanilang paboritong pagkain at magkasama sa hapagkainan. Anak, tatay, gusto ko kong pasalamatan kayo sa pagiging matatag. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin, ngunit ang makita kayo magkasama ay isang magandang simula. Sabi pa ni Aling Nena, habang iniaabot kay Marco ang isang tasang mainit na kape. Maraming salamat, Mama. Sagot naman ni Nuna, ang boses ay puno pa ng pasasalamat. Sana po'y magsimula tayo ng bagong taon na puno ng pag-asa at pagmamahal. Si Marco naman ay tumaas ang tingin kay Nuna at Aling Nena. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Ang magkaayos tayo at magtulungan, ito ang pinakamahalagang regalo na matatanggap ko. Ngiti lamang ang isinukli ni Nuna. Ang hindi pagkakaunawaan at mga sugat na dulot ng nakaraan ay hindi naging madali. Ngunit natutunan nilang magpatawad at magbukas ng puso para sa pagbabago. Ang mga pagdududa at galit ay nagsimulang maglaho. At ng mga sandaling yon, napagtanto nila na ang pinakamahalaga ay ang magkasama silang muli na magsimulang magtulungan. Habang nagsisimula ng mabago ang kanilang buhay, nagkaroon si Nuna ng bagong pananaw sa buhay. Ang mga pagsubok na naranasan nila, ang mga lihim na natuklasan at ang mga tanong na hindi nasagot ay nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang sariling landas. Ang kanyang ama't ina ay patuloy na nagsusumikap upang magbigay ng magandang buhay at natutunan niyang tanggapin ang bawat pagkatalo at tagumpay bilang bahagi ng kanilang kwento. Alam ko, hindi naging madali ang lahat, ngunit may pag-asa. Sabi pa ni Nuna sa kanyang sarili habang naglalakad patungo sa kanyang paaralan isang araw. Mahal ko ang pamilya ko at handa akong magsimula ulit para sa kanila. Sa kabila ng lahat ng nangyari, natutunan ni Nuna na ang buhay ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat pagsubok ay may pagkakataon din na magbago at magsimulang muli. Ang pamilya ay hindi palaging buo, ngunit sa pagsusumikap na ibinubukas nila sa isa't isa, natututunan nilang magpatawad at magbigay ng pag-asa. Ang buhay ni Nuna ay puno ng mga hindi inaasahang pagbabago. Sa isang taon na puno ng pagsubok, nagbukas ng mga bagong pagkakataon at nagsimula silang magtulungan ni Marco at Aling Nena upang makabangon mula sa pagkatalo at pagkakamali ng nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi lahat ng problema ay agad naresolba at may mga bagong hamon pa na kailangang harapin. Isang araw, dumating ang isang bagong pagsubok sa kanilang pamilya na magtutulak sa kanila na magbago at magdesisyon ng mas seryoso tungkol sa kanilang kinabukasan. Minsan, ang mga pagkakataon na hindi inaasahan ay may dalang mga aral at sagot sa mga katanungang matagal na nilang hinahanap. Isa sa mga araw ng linggo habang ang buong pamilya ay abala sa kani-kanilang mga gawain, isang hindi naman inaasahang tawag ang tumating kay Nuna. Habang abala siya sa pagbabasa ng kanyang assignment, ang kanyang cellphone ay nag-ring. Ang pangalan ng tumawag ay Katrina, isang kaibigan ni Nuna mula sa paaralan. Hello, Katrina? Sabi ni Nuna nang sagutin ang tawag.
Hi, Nuna, kamusta ka na? Gusto ko lang sanang itanong kung makakapunta ka ba sa reunion ng batch natin? May big surprise kasi. Ang saya kaya? Excited na tanong ni Katrina. Reunion? Saan yun at kailan? Tanong ni Nuna na nagugulahan. Sa Sabado na. Alam mo ba na magkakaroon ng malaking fundraising event doon? May mga auction pa at silent auctions. At ito na yata ang pinaka-importanting balita. Si Marco. Baka doon siya magtanghal. Ang tatay mo. Saglit na natigil si Katrina at napansin ni Nuna ang kakaibang tono sa boses nito. Tatay ko? Tanong ni Nuna, hindi ito makapaniwala. Bakit naman siya magtatanghal? Well, nalaman ko lang na may plano siyang magsanibwersa sa mga business leaders. Magiging isang malaking proyekto to, Nuna. At ang tanging tanong lang ay kung gusto mo ba siyang makita o hindi. Nasa isang lugar si Nuna na hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi ba't masyado pa silang nagkakalayo para magtanghal o makipag-ugnayan? Habang tinitimbang ni Nuna ang tawag ni Katrina, isang mabigat na pakiramdam ang dumapo sa kanyang dibdib. Hindi pa siya handa na magharap kay Marco, lalo na kung ito may kinalaman sa negosyo. Ang mga nakaraan nilang hindi pagkakasunduan ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ngunit naiisip ni Nuna na baka ito na ang pagkakataon upang mapagtanto kung talagang nagbago na nga ba ang kanyang ama. Isang araw bago ang reunion, nagpa siya si Nuna na makipagkita kay Aling Nena upang itanong kung anong opinyon nito sa kaganapan. Mama, may reunion ho kami sa Sabado. Sabi ni Nuna habang siya at si Aling Nena ay nagkakasama sa sala, nag-uusap habang nagkakape. Gusto ko hong itanong kung okay lang ba sa inyo na magpunta ako, lalo na't si tatay ho magiging isa sa mga guests. Tumingin naman si Aling Nena kay Nuna. Ang mga mata ay puno ng kalituhan. Anak, kung pupunta ka ba doon? Iniisip ko lang kung magugustuhan ko pa ba. Hindi ko alam kung kaya mo pang makita siya sa ganitong pagkakataon. Hindi ko pa yata natatanggap lahat ng mga nangyayari. Nakita naman ni Nuna ang kalungkutan sa mukha ni Aling Nena. Mama, naiintindihan ko po. Pero baka naman ito na po ang pagkakataon para magkausap tayo. Para maghilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan. Nais ko po sanang subukan. Si Aling Nena naman ay tahimik na tumango. Kung yan ang gusto mo anak, sumama ka. Pero tandaan mo, hindi madali ang gagawin mo. Lalong hindi madali ang pagpapatawad. Nang dumating ang Sabado, nagtakda ng mga preparation si Nuna para sa reunion. Nagsuot siya ng isang simpleng damit, hindi para magpakita ng marangya kundi ipakita ang pagiging totoo sa sarili. Habang papalapit na ang oras ng event, naramdaman niyang may kakaibang tensyon sa kanyang puso. Hindi siya sigurado kung paano maghuhugot ng lakas upang magtanghal sa harap ng kanyang ama. Pagdating nila sa lugar ng event, ang mga ngiti at halakhak ng mga bisita ay sumalubong sa kanila. Ang lugar ay puno ng mga malalaking tent, mga dekorasyong kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, at masiglang atmosphere. Lahat ng tao ay abala, at may mga malalaking proyekto sa paligid ng auction. Nuna, tara na, andyan ang tatay mo. Tawag ni Katrina habang tumatakbo papalapit. Hindi siya makapaghintay na ipakilala si Nuna sa ilang mga high-profile guests. Habang papalapit siya sa mga nangyayari, nakita ni Nuna ang kanyang ama na nakatayo sa harap ng isang malaking mikropono. Nag-uusap sa mga tagapag-organisa ng kaganapan. Mabilis siyang lumapit, ngunit may halong kaba. Tatay, andito na po ako. Masuyo tahimik na tinig ni Nuna. Si Marco naman na nakatingin sa maraming tao ay napansin din si Nuna. Ang mga mata niya ay naging seryoso, ngunit isang ngiti ang sumilak sa kanyang mukha nang makita ang anak. Nuna, sabi ni Marco habang nilapitan siya. Hindi ko alam na pupunta ka. Salamat. Ngumiti naman si Nuna ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Tatay, ang reunion po ba ay tungkol sa proyekto ninyo? Oo. Ito ay isang malaking hakbang para sa negosyo ko. May mga bagong investors, mga business leaders na makikilala at magkakaroon kami ng mga partnership. Saglit na tumahimik si Marco. Napansin niya hindi pa komportable si Nuna sa sitwasyon. Habang nagpatuloy ang kaganapan, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan sina Marco at Nuna.
Naiwan silang magkasama sa isang maliit na silid na naglalaman ng mga exhibit. Lahat ng tao ay abala sa mga auction at fundraising, kaya't may pagkakataon silang mag-usap ng mas tahimik. Nuna, nagsimula si Marco. Gusto ko sana magsimula ng bago at hindi ko alam kung paano. Mahirap sa akin na hindi tayo magkausap ng matagal. Tiningnan ni Nuna ang kanyang ama at sa kanyang mga mata ay nakita niyang nagbago na ang lahat. Ang galit at mga sugat mula sa nakaraan ay naipon na. Ngunit naramdaman niya ang malalim na pagbabago kay Marco. Tatay, natutunan ko po na hindi naman lahat ng bagay ay may kasalanan sa isang tao. Marami po tayong pagkakamali at kami po ni Mama ay hindi rin perfect. Kung matutulungan po tayo ng pagkakataon na ito para magkaayos, ipagpapasalamat ko po. Sabi ni Nuna, habang ang mga mata ay puno ng kalungkutan at pag-asa. Nang marinig ito ni Marco, napuno siya ng matinding pasasalamat. Salamat, Nuna. Kung kaya mong patawarin ako, sana ako'y matulungan mong magbago. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasya silang magtulungan upang muling buuin ang kanilang pamilya at negosyo. Si Marco ay nagpasya na gawing mas transparent ang kanyang mga proyekto at gawing bahagi ng kanyang buhay ang pamilya ni Nuna. Nagsimula silang magplano ng mga susunod na hakbang at natutunan nilang magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa isa't isa. Ang reunion na nagsimula sa isang simpleng tawag ay nagdulot ng mga mahahalagang hakbang para kay Nuna at Marco. Hindi ito naging madali. Ngunit, natutunan nilang magtulungan at magbigay ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Tay, Mama, ang bawat hakbang natin ay mahalaga. Hindi natin alam kung anong hinaharap. Ngunit magkasama tayo sa bawat desisyon. Si Marco at Aling Nena na parehong ngumiti ay nagsabing sabay. Oo, Nuna. Magkakasama tayo sa lahat. At sa mga salitang yon, nagsimula silang maglakbay sa isang mas maliwanag at mas matagumpay na kinabukasan, puno ng pag-asa at pagmamahal. Matapos ang ilang buwan ng masigasig na pagsusumikap at pag-aayos ng kanilang pamilya, muling nabigyan ng pagkakataon si Nuna, Marco at Aling Nena upang makapagsimula ng bago. Ang mga pagsubok ng nakaraan ay naging inspirasyon para sa kanila na patuloy na magtagumpay. Ang kanilang relasyon ay napabuti at mas naging bukas sila sa isa't isa. Ngunit may isang hindi inaasahang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Isang tawag ang magbabago sa takbo ng kanilang kwento. Habang naglalakad pa uwi mula sa school, nakatanggap si Nuna ng isang tawag mula kay Katrina. Nuna, may magandang balita ako sa'yo. Masayang sabi ni Katrina mula sa kabilang linya. Ano yon, Katrina? Tanong ni Nuna. Tila hindi pa alam kung ano nangyari. Alam mo ba na ikaw ay inirekomenda ng iyong grupo para sa isang internship sa isang malaking kumpanya? Patuloy pa ni Katrina. Isa ka sa mga napiling aplikante na may mataas na potensyal para sa posisyon na to. Talaga? Tanong pa ni Nuna na hindi naman makapaniwala. Parang hindi ko yata kayang tanggapin ang oportunidad na to. Hindi ko alam kung ako'y handa na. Nuna, ikaw kayong pinakamagaling sa klase, kaya alam kong kayang-kaya mo yan. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na to, no? Alam ko na magkakaroon ka ng maraming oportunidad dito. Sabi pa ni Katrina. Naisip ni Nuna na maaaring ito na ang pagkakataon na magtulungan sila ni Marco upang makapasok sa mga proyekto na kanilang pinag-uusapan. Ngunit bago siya magsimulang magdesisyon, naisip niya ang kailangan niyang kumonsulta sa kanyang pamilya. Dahil hindi madali para kay Nuna na magdesisyon na mag-isa, nagtakda siya ng isang pagtitipon kasama si Marco at Aling Nena upang pag-usapan ang mga nangyayari. Pagkatapos ng isang mahabang araw ng mga gawain, nagtipon sila sa kanilang sala. Tay, Mama, nagsimula si Nuna. Nabigyan po ako ng pagkakataon na mag-intern sa isang malaking kumpanya. Hindi ko po alam kung kaya ko na pero kailangan kong itanong kung ano po bang palagay ninyo? Si Marco ay nagmukhang nag-isip ng mabuti at pagkatapos ng ilang sandali ay nagsalita. Nuna, ang buhay puno ng desisyon. Kung ang internship na to ay makakatulong sa iyo upang matuto at magtagumpay, bakit naman hindi? Magtiwala ka sa iyong kakayahan.
Si Aling Nena naman ay may mga pangarap din para kay Nuna kaya sumang-ayon ito. Oo anak, matutulungan ka ng internship na ito para magkaroon ka ng bagong karanasan. Kaya wag mo sasayangin ang pagkakataon. Kami ng iyong tatay ay laging nandito para sa'yo. Nagbigay ng magaan ng ngiti si Nuna at tila ang pagdududa sa kanyang puso ay nagsimulang mawala. Salamat po mama, tatay. Gagawin ko po ang lahat upang maging karapat-dapat sa pagkakataong ito. Matapos ang ilang linggo ng paghahanda at interview, natanggap si Nuna sa internship sa isang malaking kumpanya na may mga proyekto sa larangan ng teknolohiya at negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok, nadama niya ang isang bagong sigla na nagsimula niyang tuklasin ang mundo ng mga negosyante at eksperto. Isang araw, habang nagsusulat si Nuna ng kanyang mga saloobin sa kanyang journal, nagpasya siyang magkwento kay Marco tungkol sa kanyang unang linggo sa internship. Tay, ang internship ko po ay isang malaking hamon. Natuto ako ng mga bagay na hindi ko alam dati. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kayang itaguyod to pero gusto ko pong magtagumpay. Sabi ni Nuna. Tumingin naman si Marco sa kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Nuna, alam ko na may kakayahan ka. Ang pagiging bahagi ng kumpanya na ito ay hindi lamang isang oportunidad. Ito ay isang daan patungo sa iyong mga pangarap, kaya ipagpatuloy mo lang. Habang ang mga personal na buhay ni Nuna at ng kanyang pamilya ay patuloy na magaan, dumarating naman ang mga pagsubok sa negosyo ni Marco. Ang kanyang kumpanya, na noong nakaraang taon na mabilis na lumago, ay nakakaranas ng mga problemang pinansyal. Ang kumpanya ay nakakatanggap ng mga reklamo mula sa mga partners at investors at nagkaroon ng mga pagkukulang sa pamamahala ng mga proyekto. Isang araw, dumaan si Marco sa bahay ng kanyang pamilya na mukhang nag-aalala. Nuna, Nena, may mga problema tayo sa kumpanya. Sabi ni Marco at ang boses ay puno ng kaba. May mga investors na nag-aalangan sa atin. May mga proyekto na hindi pa natatapos sa takdang oras, kaya kailangan nating magdesisyon. Tay, ano pong gagawin natin? Tanong ni Nuna na nag-aalala. Isang malaking hamon ang kakaharapin ko, Nuna. At hindi ko alam kung paano haharapin ito. At hindi ko nais na mawalan tayo ng lahat. Sagot ni Marco na halatang pagod na rin. Si Aling Nena na hindi rin nakaligtas sa mga hamon ng buhay ay nag-isip ng sagot. Marco, anak, kung magtutulungan tayo malalagpasan natin to. Bawat negosyo ay talagang may pagsubok at ang pinakamahalaga ay ang pagtutulungan natin upang malagpasan ito. Si Nuna na puno ng tapang ay nagsalita. Tay, Mama, tutulungan ko po kayo. Hindi lang po sa negosyo ang mahalaga sa atin. Mas mahalaga po ang pamilya. Hindi ko po kayo pababayaan. Sa mga sumunod na linggo, nagdesisyon si Marco na baguhin ang estratehiya ng kanyang negosyo. Pinili niyang magpatuloy sa mga proyekto ngunit mas binigyan ng halaga ang pagpapalawak ng relasyon sa mga partners at pagpapabuti ng internal na pamamahala. Nag-set siya ng mga bagong goals at nagsimula silang magplano ng mga hakbang na makakatulong sa kumpanyang makabawi. Habang ang negosyo ni Marco ay patuloy na lumalaki, nagkaroon din ng mga pagbabago sa buhay ni Nuna. Napansin niyang mas nagiging bukas siya sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa kanyang paligid at natuto siyang balansehin ang mga responsibilidad sa trabaho at buhay pamilya. Sa huling bahagi ng taon, nagkaroon ng isang malaking pagkakataon si Nuna upang magtanghal sa isang malaking kaganapan sa kumpanya. Ang kanyang pagiging internship trainee ay nagbukas ng maraming posibilidad at naging isang mahalagang bahagi siya ng isang proyektong magdadala ng bagong teknolohiya sa merkado. Nagsimula na siyang makalala sa industriya at ang kanyang trabaho ay nakatulong sa pag-angat ng kumpanya. Nuna, ang galing mo. Hindi ko akalain na magiging ganito ang iyong tagumpay. Sabi pa ni Katrina na nandun naman sa isang kaganapan upang ipagdiwang ang tagumpay ni Nuna. Ngunit para kay Nuna, ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagkakaroon ng isang buo at nagkakaisang pamilya. Sa kanyang tagumpay, kasama niya ang kanyang ama't ina na nagbigay ng walang sawang suporta. Isang gabi, habang sila ay nagde-dinner, nagsalita si Nuna. Tay, Mama, salamat sa inyong lahat. Dahil sa inyo natutunan ko magpatawad at magbigay ng pagkakataon. At ang tunay na tagumpay
ay hindi nasusukat sa kung ano nakuha natin, kundi sa kung paano natin tinulungan ang isa't isa. Sabi pa ni Nuna. Ngumiti naman si Marco at Aling Nena. Tama ka, Nuna. Ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan natin. At sa mga salitang yon, natutunan nilang magpatuloy sa buhay ng magkasama, buo, at handa sa lahat ng mga pagsubok at tagumpay na darating. Matapos ang matagumpay na internship ni Nuna sa isang malaking kumpanya, unti-unti siya nakabangon mula sa mga pag-aalinlangan na kanyang naranasan bago mag-umpisa sa trabaho. Naitaguyod niya ang kanyang pangalan sa negosyo at nakuha ang respeto ng kanyang mga kasamahan. Habang ang internship ay malapit na magtapos, isang bagong pagsubok ang naghihintay kay Nuna. Ang muling pagbabalik sa paaralan matapos ang ilang buwang pagkawala mula sa normal buhay estudyante. Isang hapon habang si Nuna ay naglalakad papasok sa campus, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Matapos ang ilang linggong pagkakahiwalay mula sa mga klase at mga kaibigan, muling naramdaman ni Nuna ang pressure ng pagiging isang estudyante. Ang kanyang internship ay nagbigay sa kanya ng maraming karanasan at natutunan. Ngunit ngayon, ay babalik siya sa isang mundo ng mga exams, assignments, at mga social dynamics ng paaralan. Nuna, hala, ikaw ba yan? Ang tagal mo nang nawala ah. Tawag ni Katrina, ang matalik na kaibigan ni Nuna habang siya ay lumalapit sa kanya. Oo nga, Katrina. Sagot naman ni Nuna na may halong saya at kaba. Parang hindi ko yata kaya mag-adjust ulit, matagal-tagal din ako nawala eh. Nako, huwag kang mag-alala. Masaya kami na nagbalik ka na. Ipapakita namin sa'yo mga nangyari sa mga klase at kahit mga chika sa batch. Sabi pa ni Katrina habang sila naglalakad papunta sa kanilang classroom. Naglakad na nga sila patungo sa klase at si Nuna ay muli nakaramdam ng tensyon. Habang naglalakad napansin niya ang mga mata ng iba pang mga estudyante na nakatingin sa kanya. Tila may mga nagmamasid at nag-uusap-usap tungkol sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang mag-isip kung ano bang iniisip nila tungkol sa kanya. Pwede ba tayo mag-usap pagkatapos ng klase, Nuna? Tanong ni Katrina. Sige ba? Sagot naman ni Nuna habang siya ay naglalakad papunta sa kanyang upuan. Pagkatapos ng klase, nagkita sila ni Katrina sa kantin upang mag-usap ng masinsinan. Si Nuna ay nagiging mas seryoso sa kanyang mga plano para sa hinaharap. At ang kanyang internship ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pananaw tungkol sa kanyang mga pangarap. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang ilang mga tanong tungkol sa kanyang posisyon sa paaralan. Nuna, ang mga tao yata ay may mga opinion pa rin tungkol sa iyong internship. Sabi ni Katrina nang sila ay umupo na sa mesa. Marami nagsasabi na baka mga oportunidad mo ngayon na magdulot ng inggit sa iba. Talaga? Tanong pa ni Nuna na hindi pa rin makapaniwala na ang mga tao sa paaralan ay tinitingnan siya ng ganoon. Kaya pala ramdam ko na parang may nangyayari sa likod ng mga mata nila. Hindi ko alam kung paano ko haharapin yan. Alam ko, Nuna. Pero sa totoo lang, iniisip ko, mas mabuti pa nga na may mga pagsubok kaysa sa wala eh. Hindi ba't ganito tayo naging mas malakas? Sagot pa ni Katrina. Sa mga salitang iyon, napaisip si Nuna. Tila may mga pagkakataon na kailangan niyang tanggapin ang mga hamon at magpatuloy ng hindi alintana ang mga opinyon ng iba. Masaya ako andyan ka, Katrina. Kailangan ko ng mga gabay mo. Sabi ni Nuna habang siya ay nakatingin sa kaibigan. Habang si Nuna ay abala sa kanyang mga personal na proyekto at plano sa buhay, hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga responsibilidad bilang isang estudyante. Nang bumalik siya sa paaralan, nahirapan siyang makihalubilo sa mga klase at takdang aralin. Ngunit nagpatuloy siya sa pagiging masigasig sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Isang araw, inatasan sila ng kanilang guro sa agham na gumawa ng isang malupit na proyekto. Ang proyekto ay kailangan ng malalim na pagsusuri ng mga bagong teknolohiya at mga negosyo. Para kay Nuna, ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang natutunan niya mula sa internship. Mahalaga ang proyekto na to, Nuna. Sabi ni Ginoong Lopez, ang kanilang guro sa agham habang pinapaliwanag ang proyekto. Gusto kong makikita kung iyong mga ideya kung paano niyo mapagsasama-sama mga konsepto ng agham sa teknolohiya. Isang araw pagkatapos ng klase, kinausap ni Nuna si Katrina at ang ilang mga kaibigan tungkol sa proyekto. Katrina, hindi ko alam kung paano ko sisimulan ng proyekto. Ang daming detalye ang kailangang pagtuunan ng pansin.
Paano kaya natin pagsasama-samahin ang lahat ng mga impormasyon? Tanong ni Nuna. Huwag kang mag-alala, Nuna. Gagawin natin to ng sabay. Magtutulungan tayo para magtagumpay. Sagot pa ni Katrina. Sigurado ako na makakaya natin to basta't magtutulungan tayo. Dagdag pa ni Janelle, isang classmate na malapit na rin kay Nuna. Ilaan natin ang oras at magplano ng maayos. Sa tulong ng kanilang mga kaibigan, nagsimula silang magtrabaho sa proyekto. Si Nuna na may mga natutunan mula sa internship ay naging leader ng grupo at nagbigay ng mga ideya kung paano pag-ugnayin ang agham at negosyo. Habang si Nuna ay nag-iisip ng mga ideya para sa proyekto, nagkaroon siya ng isang sorpresa mula sa kanyang ama, si Marco. Isang araw, ipinatawag siya ni Marco sa kanyang opisina. Nuna, gusto kong ipakita sa iyong ilang aspeto ng negosyo na inaasikaso ko ngayon. May mga pagkakataon na nais kong matutunan mo mga aspeto ng negosyo na wala ka pang kaalaman. Sabi ni Marco nang nagkita sila. Si Nuna na hindi inaasahan ang pagkakataon ay sumang-ayon din. Tay, masaya po ako matuto pa. Gusto ko pong matulungan kayo sa negosyo. Magandang desisyon yan, Nuna. Sagot naman ni Marco. Matutulungan mo ako sa mga ilang proyekto na may kinalaman sa teknolohiya at makikita mo mga aspeto ng agham at negosyo. Magsisimula si Nuna ng ilang mga proyekto para kay Marco at dahan-dahan niyang nauunawaan ang mas malalim na aspeto ng negosyo. Ang mga ideya mula sa kanyang proyekto sa paaralan ay naging isang malaking tulong sa mga hakbangin ni Marco. Magsasama ang kanilang mga natutunan mula sa agham at teknolohiya at maging isang makabuluhang kontribusyon sa negosyo ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng ilang linggo, nagsimula ng maging mas magaan ang lahat para kay Nuna. Nagtulungan siya sa kanyang mga kaibigan upang matapos ang proyekto. At nagpatuloy din siya sa pagtulong kay Marco sa negosyo. Natutunan niyang balansehin ang kanyang oras para sa mga aralin at ang kanyang mga responsibilidad sa negosyo. Isang araw, habang nag-uusap sila ni Katrina, sinabi ni Nuna, Katrina, ang mga pagsubok na naranasan ko nitong mga nakaraang buwan ay hindi ko inaasahan. Pero sa ngayon, nararamdaman ko na handa na akong humarap sa kahit anong hamon. Tama ka, Nuna. Minsan ang buhay talaga ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. Pero sa bawat hakbang na ginagawa natin, natututo tayo at mas nagiging matatag. Sagot pa ni Katrina. Habang ang mga proyekto ni Nuna at Marco ay nagsimula ng magtagumpay, natutunan niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan na patuloy na nagbibigay sa kanya ng suporta. Si Nuna hindi na natatakot sa mga bagong pagsubok dahil alam niyang kayang-kaya niyang malampasan ang lahat basta't magtutulungan sila. Habang si Nuna ay patuloy na lumalago sa kanyang karera at pag-aaral, natutunan naman niyang tanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay. Mula sa mga simpleng araw ng paaralan hanggang sa mga hamon ng negosyo, siya ay naging simbolo ng katapangan, determinasyon at pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, siya ay nagpatuloy na lumaban at magtagumpay. Tay, Mama, salamat po. Kung wala kayo, hindi ko mararating ang mga bagay na to. Sabi ni Nuna sa isang pagtitipon kasama ang kanyang pamilya. Ngumiti naman si Marco at Aling Nena. Nuna, ikaw ay isang inspirasyon sa amin. Huwag mong kalimutan. Pagkasama tayo sa bawat tagumpay at pagbangon. At sa mga salitang yon, ang pamilya ni Nuna ay nagpatuloy na maglakbay sa buhay, magkasama at masanda para sa mga bagong pagsubok at tagumpay na darating. Matapos ang 4 na taon ng matinding pagpapagal, sakripisyo at masalimuot na hamon sa buhay, natapos din si Nuna sa wakas sa kanyang pag-aaral. Ang mga taon ng pagsusumikap at dedikasyon ay nagbunga at ang kanyang pangalan ay nakaukit na sa listahan ng mga honor students sa kanilang batch. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi lamang ang mga parangal at mga karangalan, kundi ang mga natutunan niyang aral at ang kanyang pagpapahalaga sa mga bagay na mas mahalaga pa sa buhay, ang pamilya, pagkakaibigan at ang sarili. Bilang isang mag-aaral, hindi madali ang mga taon ni Nuna sa kolehiyo. Maraming pagsubok na tumesting sa kanya. Mula sa mahihirap na exams, mga proyekto, mga personal na issue na kinailangan niyang pagdaanan, ngunit ang kanyang pamilya, lalong-lalo na si Marco at Aling Nena, ang hindi tumigil.
sa pagbibigay ng suporta sa kanya kung kaya't nagpatuloy siya sa pagtahak sa landas patungo sa kanyang mga pangarap. Nuna, ito na ang araw na matagal mong inaantabayanan. Masayang sinabi ni Katrina habang sila'y naglalakad papunta sa auditorium para sa graduation. Oo, Katrina. Hindi ko akalain na darating din tayo sa puntong to. Lahat ng mga sakripisyo natin ay sulit. Sagot ni Nuna habang nakangiti at may kasamang mga mata na puno ng emosyon. Habang papalapit sila sa kanilang mga upuan, nakita ni Nuna ang kanyang pamilya sa audience. Ang mga mata ng kanyang mga magulang ay puno ng pride at ang kanyang puso ay puno naman ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa kanilang buhay, si Nuna ay natutong tumayo at magtagumpay. Ngayon, ang kanyang pagtatapos sa isang pagninilay ng kanyang mga pangarap at mga sakripisyo. Habang nagsisimula ang programa, iniisip ni Nuna ang lahat ng mga taon ng hirap at pagsubok na dumaan sa kanyang buhay. Nakatanaw siya sa harap at nakita ang kanyang pangalan na nakalista sa mga honor students ng batch nila. Puno ng kasiyahan at kahit may kasamang kaba, tumayo siya sa kanyang upuan at naglakad papunta sa entablado. Tunay ngang malayo na ang narating natin, Nuna. Bulong ni Marco sa kanyang anak. Masaya kami at proud kami sa lahat ng iyong ginawa. Salamat po, Tay. Hindi ko ito magagawa kung wala ang inyong gabay at pagmamahal. Sagot pa ni Nuna habang nakangiti. Pagkatapos ng seremonya, nagtibo ng buong pamilya upang ipagdibo ang tagumpay ni Nuna. Sa isang barangyang salo-salo, nagpasalamat si Nuna sa bawat isa sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Anak, proud kami sa lahat ng iyong mga nagawa. Sabi pa ni Aling Nena na maluha-luha naman habang pinagmamasdan ng kanyang anak na nakapagtapos sa pag-aaral. Salamat po, Mama. Alam ko pong hindi niyo ako iniwan sa lahat ng pagsubok. Sagot naman ni Nuna, sabay yakap pa kay Aling Nena. Samantalang si Marco naman ay nagsabi, Nuna, narito kami palagi upang suportahan ka sa lahat ng iyong desisyon. Ngayon, gusto ko sanang pag-usapan natin ang mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Nagpakita naman si Nuna ng interes sa usapang iyon. Ano pong naiisip ninyo, Tay? Aba, sa dami ng natutunan mo, tiwala ako na magtatagumpay ka. Pero kung gusto mo magpatuloy sa negosyo, matutulungan kita. Kailangan ko ng mga taong kagaya mo sa kumpanya. Ngunit kung nais mo rin na magtrabaho sa ibang larangan, suportado ka pa rin namin. Sagot ni Marco na may malalim na kahulugan sa mga mata. Tay, Mama, salamat po. Gusto ko po rin magtrabaho at magpatuloy sa pagpapalawak ng aking kaalaman. Hindi ko po alam kung saan ako magsisimula. Pero nais ko sana magtrabaho sa mga proyekto na may kaugnayan sa agham at teknolohiya. Gusto ko rin magpatuloy sa pagiging bahagi ng mga pagbabago sa mundo. Sagot naman ni Nuna na may tiwala sa kanyang mga desisyon. Pagkatapos ng graduation, nagkaroon ng maraming pagkakataon si Nuna. Ang mga kumpanya sa larangan ng teknolohiya at agham ay nag-alok sa kanya ng mga posisyon. Puno naman ng takot, nagdesisyon si Nuna na hindi magmadali sa pagpili ng kanyang susunod na hakbang. Ang kanyang pagmumuni-muni at mga pag-uusap kay Marco at Aling Nena ay nagsilbing gabay sa kanya. Nuna, hindi madali ang desisyon sa buhay, sabi ni Marco habang sila'y nag-uusap. Ngunit tandaan mo, hindi lamang ang tagumpay ang mahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang mga bagay na nagbibigay halaga at saya sa'yo. Isipin mo, alin ang magbibigay ng kasiyahan sa iyong puso? Dahil naiintindihan ko po, gusto ko pong maghanap ng paraan na makakapagbigay ako ng kontribusyon sa mga tao at sa komunidad. Siguro gusto ko makipagtulungan sa mga organisasyon na may kinalaman sa edukasyon at agham. Sagot ni Nuna na puno naman ng pagnanasa. Magandang desisyon yan, Nuna, sabi pa ni Aling Nena. Basta't maging masaya ka, kami ay laging nandito para sa'yo. Habang nagpatuloy si Nuna sa pag-iisip kung anong landas ang tatahakin, nagpatuloy din siya sa pag-develop ng kanyang mga ideya para sa mga proyekto. Nag-isip siya ng mga paraan kung paano magagamit ang mga natutunan niya mula sa kanyang internship at sa mga pagsasanay. Pinili niya magtayo ng isang non-profit organization na magsusulong ng mga proyekto sa edukasyon, teknolohiya at agham sa mga lugar na wala pang akses sa mga makagbagong kagamitan at sistema. Tay, Mama, may plano ho ako, sabi ni Nuna habang sila'y magkakasama sa isang hapunan.
Gusto ko pong magsimula ng isang foundation na magbibigay ng oportunidad sa mga kabataan na matutunan ng mga bagay na natutunan ko sa Agama Teknolohiya. Anak, napakaganda ng iyong plano, sagot ni Marco habang tinitingnan ng kanyang anak na puno ng pangarap. Tulad ng palagi kong sinasabi, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaanong karaming perang nakukuha mo, kundi kung paano ka nakakatulong sa iba. Andito kami para sa iyo, Nuna. Sabi naman ni Aling Nena habang pinupunasan ng mga mata. Suportado ka sa lahat ng iyong gagawin. Habang si Nuna ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang maipatupad ang kanyang pangarap, natutunan niyang ang bawat tagumpay ay may kalakip na sakripisyo. Ang kanyang plano para sa foundation ay isang malaking hamon na nangangailangan ng maraming pagsisikap at dedikasyon. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon upang makapagbigay ng tunay na pagbabago sa buhay ng mga kabataan. Isang araw, dumating ang isang tawag mula sa isang malaking kumpanya na may interes na makipagtulungan kay Nuna sa isang proyekto na may kinalaman naman sa edukasyon at teknolohiya. Nuna, gusto ka naming makatrabaho sa isang proyekto na magsusulong ng mga makabagong paraan upang matulungan ng mga kabataan sa kanayunan. Pwede ba kitang makausap tungkol dito? Tanong ng isang business partner mula sa isang kumpanya. Oo, gusto ko pong makipagtulungan. Natutuwa akong magpag-usapan natin ang mga proyekto na makikinabang ang mga kabataan. Sagot naman ni Nuna habang siya ay nag-iisip ng mga plano. Habang si Nuna ay patuloy na nagsusumikap at nagtatrabaho upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap, natutunan niya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakikita sa mga parangal o posisyon, kundi sa kakayahang makapagbigay ng halaga sa buhay ng iba. Nuna, malayo na ang narating mo, sabi ni Marco habang sila'y nag-uusap sa isang gabing tahimik. At alam ko magpapatuloy ka pa sa paggawa ng mas magagandang bagay. Tama ka, Tay. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Kaya't magpapatuloy ako magtrabaho para sa mga kabataang tulad ko upang mabigyan sila ng oportunidad. Sagot pa ni Nuna. At sa mga salitang yon, muli nagsimula ang bagong paglalakbay ni Nuna. Puno ng pangarap, pag-asa at mga posibilidad. Ang mga linggo pagkatapos ng graduation ni Nuna ay puno ng kagalakan at excitement. Tinutukan niya ang mga alok na natanggap mula sa iba't ibang kumpanya at matagal niyang pinag-isipan kung aling kumpanya ang magiging tamang hakbang para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pag-aalangan, nagpasya siyang subukan ng kanyang swerte at mag-apply sa isang malaking kumpanya na nagsispecialize sa teknolohiya at inobasyon. Hindi nagtagal natanggap siya sa kumpanya. Isang malaking tagumpay para sa kanya at sa kanyang pamilya. Ang tawag na iyon mula sa Human Resources ay nagbigay daan para kay Nuna na muling maglakbay sa bagong mundo ng corporate life. Ito na ang una niyang malaking hakbang sa labas ng mundo ng paaralan at alam niyang hindi ito magiging madali. Ngunit sabay ng pagdapo ng tagumpay ay ang mga hamon na kailangan niyang harapin. Isang hapon habang si Nuna ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang kwarto, bigla siya nakatanggap ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi niya ito pinansin kaagad. Ngunit nang makita niya ang tawag ay mula sa isang lungsod na may isang sikat na kumpanya ng industriya ng teknolohiya, hindi niya na napigilan pa ang sarili at sinagot ang telepono. Hello? Ito po ba si Nuna? Tanong ng isang boses mula sa kabilang linya. Opo, ako po si Nuna. Sino po sila? Sagot naman ni Nuna na medyo kinakabahan. Magandang araw po, Nuna. Ito po ang HR department mula sa TechX Innovations. Nais po sana namin ipaalam sa inyo na natanggap po kayo bilang isang junior software engineer sa aming kumpanya. Kami po ay labis natutuwa at makasama kayo sa aming team. Para kay Nuna, parang nagkaroon ng ulap sa kanyang ulo. At ilang segundo bago siya makapagsalita, tinitigan niya ang telepono. Talaga po? Tanong niya na halos hindi siya makapaniwala. Opo, ang inyong aplikasyon ay napag-alaman namin nakaakma sa mga pangangailangan ng kumpanya. Mangyari po na makipag-ugnayan na sa amin upang malaman ang mga susunod na hakbang. Habang siya ay nagsasalita pa sa telepono, naramdaman ni Nuna ang mga mata niyang namumuo ng mga luha. Isa itong tagumpay na matagal niyang inaasam. Ang hirap ng mga taon sa kolehiyo, ang mga sakripisyo ng kanyang pamilya, at lahat ng mga pagsubok, lahat ng iyon ay nagbunga ng isang malaking tagumpay. Pagkatapos ng tawag mula sa kumpanya,
Hindi na nagdalawang isip pa si Nuna na ipaalam agad sa kanyang mga magulang ang magandang balita. Habang siya ay pababa ng hagdan, narinig niya mga boses ni Marco at Aling Nena mula sa living room. Tay, Mama, may good news po ako. Maligaya niyang sabi. Habang papalapit siya sa kanila, nakangiti naman si Nuna at kahit may kabog ang kanyang dibdib, hindi mapigilan ang kanyang kasiyahan. Anak, ano yun? Tanong naman ni Marco na nag-aalala, ngunit sabay na masaya sa itsura ng anak. Natanggap po ako sa TechX Innovations bilang Junior Software Engineer. Masayang wika ni Nuna. Ang mukha naman ni Aling Nena ay biglang naluha at niyakap ang anak. Nuna anak, hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kami ka-proud sa'yo. Alam ko, napakahirap ng pinagdaanan mo at ngayon eto na, natanggap ka na sa isang malaking kumpanya. Si Marco naman na matagal na nagtatrabaho sa isang pabrika ng makina ay nagsalita. Nuna, alam ko naging mahirap ang mga taon para sa'yo. Pero ang tagumpay mo ay nagpapakita ng iyong tibay at dedikasyon. Magandang pagkakataon ito at sana magpatuloy ka sa iyong landas sa puno ng tagumpay. Sana po matulungan ko po kayo sa mga darating na panahon. Tugon naman ni Nuna habang nakangiti sa mga magulang. Ang araw ng unang pasok ni Nuna sa kumpanya ay malapit na. Nandyan ang excitement at kaba sa kanyang dibdib. Habang siya'y naghahanda ng kanyang mga gamit, naaalala niya ang lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan niya upang makarating sa puntong yon. Naglakbay siya mula sa mga araw ng paghihirap at pangarap. At ngayon ay nakatanggap siya ng pagkakataon upang patunayan ang sarili. Nuna, ano mga plano mo pagpasok mo sa kumpanya? Ano mga bagay ang gusto mong matutunan? Tanong ni Marco habang sila'y naghahapunan. Gusto ko po sana matutunan ng higit pa tungkol sa teknolohiya at kung paano maging bahagi ng mga makabagong inobasyon. Sagot ni Nuna. Hindi lang ho ako basta magtatrabaho. Gusto ko pong matutunan kung paano magtulungan ng mga proyekto na makikinabang nakakarami. Magandang pananaw yan, Nuna. Dapat mag-focus ka sa mga bagay na makikinabang ang lahat. Hindi lamang ang sarili mo. Wika pa ni Aling Nena. Pagdating ng unang araw ni Nuna sa kumpanya, napansin niya ang mga modernong kagamitan at makabagong teknolohiya sa kanilang office. Nakatanaw siya mula sa kaniyang upuan at nakita ang mga bagong ka-team na masigasig na nagtatrabaho. Sa harap ng isang malaking mesa nakaupo si Nuna. Habang nag-a-adjust sa bagong kapaligiran, habang siya'y naghihintay na magsimula ang orientation, naramdaman niya ang presyon ng pagiging bagong kasapi sa isang mataas na kumpanya. Nuna, unang araw mo ba? Tanong ni Maya, isang kasamahan na nasa kanyang kaliwa. Huwag kang mag-alala, mabilis lang matutunan ang lahat dito. Kung may kailangan ka, andito lang ako. Oo, unang araw ko po. Salamat po, Maya. Sagot ni Nuna. Pagkatapos ng ilang oras ng orientation, ipinaliwanag sa kanila ng HR ang mga policies ng kumpanya at mga makabagong proyekto na isinasagawa. Si Nuna ay hindi mapakali, ngunit habang ang mga kasamahan ay nagsimula na magtrabaho, nagdesisyon siya na gawin ang kanyang pinakamahusay upang makapasok sa samahan ng mga team na nagsusulong ng malalaking proyekto. Matapos ang mga linggong pag-a-adjust, si Nuna ay naging bahagi ng isang malaking proyekto para sa isang software development na makikinabang sa mga malalayong komunidad sa bansa. Ang proyekto ay may layuning makapagbigay ng akses sa edukasyon at iba pang mahalagang serbisyo sa mga lugar na walang masyadong oportunidad. Nuna, nakita ko ang iyong application at narinig ko ang iyong mga ideas. Gusto ko sana kayo maging bahagi ng team na to. Ito ang magiging susunod na malaking proyekto ng kumpanya. Sabi ni Ginoong Andrada, ang project manager ng kanilang team. Talaga po, salamat po. Ipaglalaban ko po ang mga ideya ko at magiging masigasig ako sa pagtulong sa proyekto. Sagot naman ni Nuna. Sa loob ng ilang linggo, ang buong team ay nagsimula na magtrabaho sa proyekto. Si Nuna ay lagi pa nagpupuyat upang makapag-isip ng mga solusyon at makapagbigay ng makabagong ideya sa team. Habang ang mga kasamahan naman niya ay nagtatangka ng mga solusyon sa mga problema sa programming at software. Siya ay naging aktibo sa mga meetings at brainstorming sessions at pinakita niya ang kanyang natutunan mula sa kolehiyo. Pati na rin ang mga prinsipyo ng makatarungan at makatotohanang solusyon. Nuna, ang mga ideya mo ay talagang mahalaga sa proyektong to, magaling ka.
Wika ni Maya isang araw habang sila'y nagsusuri ng mga codes. Salamat Maya. Siguro nga dahil sa mga experiences ko, natutunan kong mag-isip ng paraan para makatulong sa iba. Sagot pa ni Nuna. Habang patuloy na nagsasama-sama ang kanilang mga ideya, nagsimula ang proyekto na magbukas ng maraming oportunidad at maging matagumpay sa iba't ibang sektor. Si Nuna ay hindi na lamang isa sa mga bagong empleyado kundi isang mahalagang miyembro ng team. Ang kaniyang mga kontribusyon ay nakatulong sa tagumpay ng proyekto at siya ay naging inspirasyon sa mga katrabaho niyang nagsimula ring magsika para sa ikabubuti ng proyekto at ng komunidad. Matapos ang ilang buwan, ang proyekto ay naging matagumpay. Ang software na kanilang binuo ay nakatulong sa mga kabataan mula sa malalayong lugar at naging daan upang mapabuti ang kanilang buhay at edukasyon. Sa kabila ng tagumpay, hindi kinalimutan ni Nuna ang mga sakripisyo at pagsubok na pinagmula ng kanyang tagumpay. At sa huli, ang kanyang tagumpay ay nagsilbing halimbawa na ang bawat pagsubok ay may magandang dulot sa bawat tao. Basta't nagsusumikap at naniniwala sa sarili. Sa kabila ng mga pagsubok, mga pag-aalinlangan at mga hamon ng buhay, dumating ang panahon ng kagalakan at tagumpay para sa pamilya nila Nuna. Ang mga taon ng paghihirap, sakripisyo at pagtitiis ay nagbigay daan sa isang mas maliwanag na bukas para sa kanila. Habang patuloy na sumisikat ang araw sa kanilang buhay, ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay natutunan ang tunay na halaga ng pagmamahal, sakripisyo at pagkakaisa. Isang araw habang si Nunay umuuwi galing trabaho, napansin niyang may isang malaking pagbabago sa kanilang bahay. Laging abala si Aling Nena at Marco sa paghahanda para sa isang espesyal na okasyon. At parang may isang hindi kayang ipaliwanag na kagalakan sa kanilang mga mata. Anak, kailangan mong maghanda, may sorpresa tayo. Wika ni Aling Nena habang nag-aayos ng mesa sa sala. Ano po iyon, ma? Tanong naman ni Nuna, medyo nagtataka sa mga pagbabago sa kanilang bahay. Huwag ka na munang magtaka, basta magbihis ka lang. Pupuntahan kita sa simbahan mamaya. Sagot ni Aling Nena. Habang si Nuna ay nagpalit ng damit, naalala niya ang lahat ng mga taon ng kanilang sakripisyo at pagmamahalan bilang pamilya. Minsan ay iniisip niya na baka hindi na siya makatagpo ng pagkakataon upang maging ganap na masaya. Ngunit sa mga simpleng bagay tulad nito, natutunan niyang yakapin ang mga pagsubok at galak sa kanilang buhay. Matapos ang mga taon ng pagiging magkasama, nagpasya si Marco at Aling Nena na magpakasal. Bagamat ilang beses na lang na pag-usapan ito, hindi pa ito natutuloy dahil sa mga hadlang ng buhay at ang patuloy na pangangalaga sa pamilya. Ngunit ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magtulungan, kaya't nagpasya silang gawing totoo ang kanilang pangarap, ang magsama bilang mag-asawa sa harap ng Diyos at kanilang pamilya. Ang simbahan ay puno ng mga kaibigan at pamilya. At si Nuna, ang kanilang panganay, ay naglalakad kasama si Aling Nena patungo sa altar. Kitang-kita sa mata ni Nuna ang saya at kagalakan. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nakahanap sila ng lakas na magpatuloy at magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Marco, ikaw ba ay tumatanggap kay Nena bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa kasiyahan at kalungkutan upang mahalin siya at maging tapat sa kanya habang buhay? Tanong ng pare. Opo, sagot ni Marco at ang mga matay puno ng emosyon. At kasunod naman na tanong ay kay Aling Nena. Nena, ikaw ba'y tumatanggap kay Marco bilang iyong asawa? Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sa kasiyahan at kalungkutan, upang mahalin siya at maging tapat sa kanya habang buhay? Opo, sagot naman ni Aling Nena na puno ng kasiyahan. Pagkatapos ng seremonya sa simbahan, nagtipon-tipon ang kanilang mga kaibigan at pamilya upang ipagdiwang ang isang bagong simula. Si Nuna ay hindi makapaniwala sa kagalakan ng kanyang mga magulang. Ito na ang matagal nilang pinangarap na pagkakataon. At hindi lamang yon, siya ay naging success sa isang relasyon na muling nabuhay at nagkaroon ng bagong kahulugan. Nuna, salamat at nandyan ka para sa amin. Sabi pa ni Aling Nena habang sila ay nag-uusap sa kanto ng reception hall. Lahat ng hirap at sakripisyo ay nagbunga ng isang maganda at masayang pamilya. Ma, hindi ko po kailanman iniwasan ang pamilya natin. Alam ko po na dumaan tayo sa maraming pagsubok.
Pero bawat hakbang na ginagawa ko, laging kasama ko kayo. Sagot ni Nuna at ang mga mata ay kumikinang ng tuwa. Kayo po ang pinakamahalaga sa akin. Habang sila'y nag-uusap, nakatingin naman si Marco mula sa malayo at nakangiti. Wala na akong hihilingin pa. Sa mga taon ng pagiging magkasama natin, natutunan kong hindi ang material na bagay ang mahalaga, kundi ang pagmamahal at pagsuporta ng bawat isa. Wika pa ni Marco. Ang gabi ay puno na ng tawanan at kasiyahan. Ang bawat pamilya, mga kaibigan at kamag-anak ay nagdiwang kasama ang mag-asawa. Kanilang mga mata ay kitang-kita ang pagmamahalan at pag-asa na muling bumalik sa kanilang buhay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang pamilya nila Luna na muling magkaisa. Si Aling Nena at Marco ay mas madalas nang magkasama at si Nuna ay nakikita ng kanyang mga magulang na masaya at mas kontento kaysa sa mga nakaraang taon. Nagsimula silang magkaroon ng mas maraming oras na magkasama bilang pamilya. Hindi lamang sa mga espesyal na okasyon kundi sa mga araw-araw na gawain. Nuna, gusto ko lang sanang ipaalam sa'yo na habang lumalaki ka, natututunan namin ni Marco na mahalaga ang bawat sandali na magkasama tayo bilang pamilya. Sana'y magpatuloy pa ito. Wika ni Aling Nena habang nagsasalo-salo sila ng almusal sa kanilang bahay 1 linggo ng umaga. Oo nga anak, sa mga simpleng bagay doon natin natutunan ang tunay na kahulugan ng pagiging pamilya. Dagdag pa ni Marco na nakangiti. Si Nuna naman ay nakangiti rin habang pinagmamasa ng mga magulang. Masaya po ako magkasama tayong lahat. At ako po, sisikapin ko po magtagumpay para sa inyo. Habang tumatagal ang mga buwan, si Nuna ay patuloy na nagsusumikap sa kanyang trabaho sa TechX Innovations. Naging matagumpay siya sa kanyang career at dahil dito, naging inspirasyon siya sa marami. Ngunit hindi siya nakakalimot sa kanyang pamilya. At kahit abala na sa trabaho, palagi niyang binibigyan ng oras sa mga magulang, sina Aling Nena at Marco. Anak, naririnig namin na ikaw ang pinaka-promising na empleyado sa kumpanya. Ang galing mo. Wika ni Aling Nena nang mag-dinner sila isang gabi. Opo ma, pinagbuti ko po ang lahat dahil gusto ko po kayo mapasaya. Sagot naman ni Nuna at tumingin pa kay Marco. Kayo po ang inspirasyon ko kaya kahit anong pagsubok, hindi ako susuko. At ako naman laging nandito para suportahan ka Nuna. Wika pa ni Marco na may pagmamalaki sa kanyang anak. Habang patuloy na nagtatagumpay sa buhay, nagsimula si Nuna na magplano para sa hinaharap. Hindi lang siya tumutok sa kanyang career kundi pati na rin sa pagbabalik loob sa kanyang pamilya. Nais niyang magbigay ng oportunidad sa kanila at balak niyang gamitin ang kanyang natutunan upang makapag-ambag pa sa kanilang komunidad. Nais ko magtayo ng isang foundation para sa mga kabataan sa mga rural na lugar upang matulungan sila makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Sabi ni Nuna isang araw habang siya at ang kanyang mga magulang ay nag-uusap. Nuna, tuwang-tuwa kami sa iyong mga plano. Wika pa ni Aling Nena. Tulad nga na sinabi mo, sana lahat ng kabataan ay magkaroon ng pagkakataon na magtagumpay katulad mo. Ang magkasunod na tagumpay, ang kasal ni Aling Nena at Marco at ang tagumpay ni Nuna sa kanyang karera ay nagsilbing patunay na ang tunay na halaga ng pamilya ay hindi nasusukat sa material na bagay kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pagtutulungan. Ang mga pagsubok ng nakaraan ay nagsilbing daan upang matutunan nilang yakapin ang bawat sandali at magpatuloy sa buhay ng magkasama, ng puno ng pagmamahal at pananampalataya sa isa't isa. Ang kwento ng kanilang buhay ay nagtapos sa isang pananaw na puno ng pag-asa, ng muling pagtataguyod ng mga ugnayan at pagpapatawad. Ang mga susunod na hakbang na tatahakin nila ay puno ng posibilidad at magkasama silang haharapin ng mga hamon ng buhay na may pagmamahal at pagkakaisa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!